Sa akademya para sa mga mago ng atake, lahat ay sang-ayon na walang lugar para sa mga tagapagpagaling dito. Pero iba ang iniisip ng ating pangunahing tauhan. Si Will ang pinakamahusay na tagapagpagaling sa paligid pero nag-enroll pa rin siya sa akademiyang ito. Inaasahan ng lahat na mabibigo siya ng husto. Isang guro pa nga ang nagpasya na patunayan ito sa pamamagitan ng pag-setup ng isang paligsahan. Sa pagsisimula ng laban, ginamit ng guro ang Earth Magic para trapuhin si Will. Ngunit madali namang umiwas si Will sa bawat atake, pinapalakas ang kanyang bilis gamit ang magic panggaling. Halos mahuli siya ng guro sa isang bitag na lupa pero muli siyang nakaiwas. Pagkatapos ay sumugod siya. Lumapit siya at umatake gamit ang kanyang tibak. Siyempre, hindi gumagana ang atake. Pinoprotektahan siya ng guro ng hindi matitinag na Earth Armor, kampante na hindi siya maabot ng isang mahina na healer na walang panlaban na magic. Pero alam ni Will kung paano ito harapin. Sa mundong ito, karamihan sa mga Mahikiro ay nililimitahan ang kanilang lakas dahil hindi kayang tiisin ng kanilang katawan ang buong kapangyarihan. Ang paglabas sa limit na iyon ay nagdudulot ng pagbagsak ng katawan. Pero kung aalisin ni Will ang limiters na iyon, maaari niyang ilabas ang malakas na kapangyarihan sa kapalit ng pagkasira ng sarili niyang katawan. At ayos lang sa kanya iyon. Isa siyang tagapagpagaling kahit papaano. Pipilit ni Will na sumugod ng mabilis na may supercharged na kamao. Nabali ang kanyang mga braso habang binasag niya ng diretso ang Earth Armor ng guro. Hindi pa man nakakareact ang guro, agad siyang napaatras at nawala ng malay. Kaya nandito ang isang tagapagpagaling sa akademyang ito kasi noong nakaraan, lahat ng iba ay walang silbi. At dahil dito, namatay si Will. Narito ang nangyari noon. Akala mo, kapag magaling ka sa isang trabaho, huhusgahan ka ng respeto mula sa mga nakatatanda, di ba? Pero hindi ganito ang kaso sa ating binata. Hinustusan talaga siya ng kanyang nakatatandang opisyal dahil sa kanyang kahangahangang gawain. Si Will ay isang ordinaryong binata na may pambihirang kakayahan sa paggaling. Isang kakaibang kapangyarihan na tanging siya lang ang taglay sa buong mundo. Kayang-kaya niyang pagalingin kahit ang pinakamalalang sugat na parang laro lang. Nawala ang braso mo, hindi malaking bagay. Kaya niyang ibalik ito mula sa stub sa loob ng ilang segundo. Sa ngayon, kasama niya ang huling natitirang mga sundalo sa harap na linya na nakikipaglaban laban sa isang demonyong hukbo na pinamumunuan ng mga demonyong Panginoon. Sila mismo ang mga puwersang responsable sa pagkawasak ng kaharian ng Grand Bold. Nakikipaglaban ng mga sundalo ng todo, sinisikap nilang mapaliyas ang mga demonyong puwersa na sumairon na sa buong mundo. Tungkol naman sa ating batang lalaki, wala siyang karanasan sa laban. Kaya siya ang naatasang magpagaling sa mga sugatan para bang binabalik niya sila mula sa bingit ng kamatayan. Pero sa totoo lang, ang mga mortal na ito ay walang laban-laban sa mga nakakatakot na nilalang na nagmula mismo sa kailaliman ng impyerno kaya't patuloy na bumabalik ang mga sundalo na may mga nawalang bahagi ng katawan at patuloy na ginagamot ng ating batang lalaki ng masigasig. Sa kalaunan, nagsasawa na ang mga sundalo sa paulit-ulit na laban na muling nasasaktan. Tanggap na nila ang kanilang malupit na katotohanan. Lutong na sila. Mas gugustuhin nilang mamatay sa labanan at tapusin na ang ganyang kalokohan. Iyan ang dahilan kung bakit tinusok ng kanyang kapitan ang ating batang lalaki. Naniniwala ang kapitan na hindi naiintindihan ni Will ang sakit at takot na dinaranas ng mga sundalo tuwing pinipilit silang bumalik sa labanan. Sa huli, iniwan ng mga walang pag-asa na sundalo ang depensa, pinapayagan ng malalaking halimaw na lusubin ang natitirang bahagi ng kaharian. Pinapanood ni Will ng walang magawa habang lahat ay namamatay sa harap niya, pinapanood ang pagbagsak ng kanyang tahanan. Nakatingin sa dambuhalang dragon na iyon, sa wakas ay naisip niya kung anong uri ng horror ang dinaranas ng mga sundalo. Sa sandaling iyon, ang kanyang pinakamalakas na lakas ay naging kanyang pinakamalaking pagsisisi. Kung sana'y meron siyang kakayahan na makipaglaban sa labanan, maaaring naisalba niya ang buhay ng mga tao sa paligid niya. Sa matinding handyareng ipagtanggol ang kanyang kaharian gamit ang sariling kamay, kinuha ni Bro ang isang maliit na bato mula sa lupa at nagsimulang tumakbo papunta sa dragon. Siyempre, ang kanyang nakakatawang pagtatangka na labanan ng isang makapangyarihang dragon gamit lang ang isang bato ay nagreresulta sa kanyang kamatayan. Ngunit tulad ng inaasahan, nagising siya halos 5 taon ang nakalipas bago niya makuha ang titulong pinakamahusay na manggagamot sa mundo, isang titulong kalaunan ay kanyang pinagsisisihan. Determinado na hindi na maulit ang kanyang mga pagsisisi sa nakaraan, nagpasya siyang mag-enroll sa isang akademya na nakatuon sa mapanirang mahika kaysa sa pagpapagaling. At ang kanyang unang pinili para sa instituto ay ang Schwartz Academy, isang paaralan na nakatuon lamang sa sining ng labanan. Sa mundong ito, hindi pwedeng magsabay ang sining ng paggagamot at ang sining ng paggamit ng mapanirang mahika, kaya't napipilitan ng mga batang mahika na pumili lamang ng isang propesyon. Gayunpaman, nagpasya si Will na sirain ang hindi nasusulat na batas na ito at makamit ang kanyang kabiguan sa nakaraang buhay. Plano niyang gamitin ang kanyang nakaraang kaalaman upang hubugin ang sarili na hindi lang marunong magpagaling, kundi marunong ding lumaban mag-isa. Upang masimulan ito, kailangan niyang mag-enroll sa isa sa mga pinakamatataas na prestihiyosong akademya sa mundong ito, ang Schwartz Academia. Pinaniniwala ang kayang hubugin ng akademiyang ito ang mga batang talento upang maging mga mag-aaral na dalubhasa sa pangunahing pananalakay na mahika. Bukod pa rito, ang pinakamahusay na battle mage noong nakaraang buhay ni Will ay graduate din dito sa akademya na ito. Ngunit, may isang problema. Si Will ay isang mage na healer, kaya hindi magiging madali ang makapasok sa Schwartz.
Karaniwan, ang mga may lupa ay gumagastos ng malaking pera para maipasok ang kanilang mga anak na walang kwentang mag-isip sa akademiyang ito, pero kasalukuyan, wala kaming pambili. Kahit magsimula siyang kumita gamit ang kanyang kakayahan sa paggagamot, hindi niya magagawang makapag-ipon bago ang deadline ng pagpasok. Habang nag-iisip siya tungkol sa kanyang sitwasyon, pumasok ang kanyang kapatid sa kwarto. Nakikita siyang buhay, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Napansin ang kanyang reaksyon, akala niya ay masakit ang tiyan nito kaya napaiyak. Mabilis niyang pinunasan ng pawis at nagkunwaring may inis lang sa mata, ngunit sa loob, halos hindi niya mapigilan ang tuwa na makita na buhay ang kanyang kapatid. Nangangako siyang poprotektahan siya ngayong pagkakataon mula sa kalamidad na dati ng Samire sa buhay niya. At hindi lang siya, sisiguraduhin niyang mapoprotektahan niya ang lahat ng hindi niya nagawang iligtas noon. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya. Mukhang naisip na niya ang susunod na hakbang na gagawin. Ngunit bago tayo magpatuloy, narito ang kaunting impormasyon tungkol sa Federation ng Magic Academy. Ito ay isang organisasyon na namamahala sa mga Magic Academy na matatagpuan sa kaharian, responsable sa pagbibigay ng mga patakaran at kurikulum para sa lahat ng edukasyong mahikang natatanggap. Sa panahong ito, ang chairman ng Federation ay siya ring principal ng Schwartz Academy. Ngunit sa ilang kadahilanan, tuluyang hindi na pinapansin ng chairman ng Federation. Di nagtagal, naging malinaw ang dahilan. Ito ay dahil sa kanyang may sakit apo na si Marie. By the way, ang mapagmahal na lolo na ito ay si Arn Alam Goldgrant, ang chairman ng Federation ng Magic Academy at principal ng Schwartz Academy. Nangako ang matandang lalaki sa kanyang babae na hahanapan niya ng isang magaling na madaikiro ng paggagamot na makakapagpalaya sa kanya mula sa kanyang paghihirap. Gayunpaman, sa nakaraang buhay ng ating binata, pumanaw ang kanyang apo dahil nabigo ang chairman na makahanap ng isang mahusay na magician sa tamang oras. Kaya nga't pumasok ng palihim ang kasama ko sa kwarto ng apo ng chairman. Hindi pa niya kailangang ipakilala ang sarili sa chairman na naroroon na mismo. Matanda na ang matanda ay alam na ang tungkol sa scholar na nagmula sa Highleg. Sa katunayan, kilala si Will sa buong kaharian dahil sa kanyang natatanging talento sa mahika ng paggagamot. Ito ang dahilan kung bakit sa tingin ng chairman ay hindi angkop para sa isang tulad ng ating batang lalaki na maglakad-lakad na parang magnanakaw. Sa loob-loob, inaamin ni Will na tama siya. Marahil kung hindi dahil sa kanyang karanasan sa nakaraang buhay, hindi siya mangangahas pumasok sa personal na espasyo ng iba. Pero sa ngayon, ang mga formalidad ay isang luho na hindi nila kayang ipagkait. Kailangan niyang pumasok ng diretso dahil siya lang ang makakagamot sa kanya. Siyempre, alam ng matanda na walang libre sa mundo at nais niyang malinaw sa batang ito ang kanyang mga hangarin. Ipipilit ni Will na mahalaga ang oras. Mas importante ang kanyang gamutan kaysa sa negosasyon. Sa huli, binibigyan ng lolo ang pahintulot na kailangan ng ating binata. Umupo siya sa tabi ng kama, handang pagalingin ang kanyang sakit. Ngunit ang matinding titig ng matandang lalaki ang nakakuha ng kanyang pansin, nakatitig sa kaluluwa ng ating binata. Halos nagsasabi na isang maling hakbang lang at tapos na ang ating binata. Kaya tuminga ng malalim si Will, handang hindi magkamali at sinimulan ng kanyang mahikang panggamot. Habang ginagawa niya ito, napagtanto niya na lumiit ang kanyang mana kumpara noong nakaraan niyang buhay. Ngunit mas mahalaga ang tamang pagsasagawa ng mga formula ng mahika ng paggagamot na sa kabutihang palad ay malinaw na naaalala niya. Sa kalaunan, sa wakas ay bumubukas na ang mata ng apo. Ang unang napapansin niya ay ang kaakit-akit na prinsipe na nagligtas sa kanya mula sa isang buhay o kamatayan na sitwasyon. Nahiya siya at umikot sa kabilang panig sa sobrang hiya. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Lolo na tunay na nakabalik na ang kanyang apo mula sa koma. Pinagtitibay niya ang kanyang pagbabalik. Sinasabi pa niya na hindi niya naramdaman ang ganitong kasiyahan sa loob ng maraming taon. Napapaluha ang mapagmahal na lolo sa tuwa. Sa wakas, nawala na ang mga alalahanin na matagal nang bumabalot sa kanya at lahat ito ay salamat sa ating batang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, parehong naupo ang dalawang lalaki sa sala. Matapos magpasalamat ng taos-puso, handa ang matanda na tuparin ang anumang hiling ng ating binata. Tinitiyak ni Will na hindi siya manghihingi ng mga kahangalan. Ang kanyang hiling ay nasa kapangyarihan ng chairman. Sa puntong ito, alam na ng lahat na walang sino man sa tabi ni Will pagdating sa mahika ng paggaling. Nauupo siya sa tuktok, wala nang masisilungan pang paglago. Kaya niya gustong subukan ng ibang kasanayan. Nais niyang mag-enroll sa Schwartz Academy. Siyempre, tinuturing ng matanda na walang katotohanan ito para sa isang tao na iwanan ng kanilang likas na kakayahan upang subukan ng isang bagay na ganap na hindi pamilyar ay tila kakaiba. Ngunit dahil nagawa na ng matandang lalaki ang kanyang pangako, tatalima siya rito. Hinahawakan niya ang kamay ng binata at nangangakong tutuperan ang kanyang bahagi sa kasunduan. Sa isang bahagi ng akademya, may isang tila mapanganib na guro na sinusuri ang profile ng ating binata sa pagpasok. Sa tingin niya ay sobrang tapang ng chairman na inirehistro ang isang healer na walang kakayahang mag-offense sa isang paaralang panglaban. Sa kalaunan, dumating ang araw ng seremonya ng pasukan at nagtipon ng mga bagong estudyante sa harap ng auditorium ng akademya. Nasa ibabaw ng pedestal, naroroon ang tagapangulo upang ipresenta at i-promote ang kanyang paaralan. Ang Schwartz Academy ay isang buong tirahan na paaralan na nakatuon sa offensive magic na may sariling natatanging kurikulum. Ang malawak nitong campus ay may maraming lugar para sa pagsasanay at mas lalo pang gumaganda dahil sa mga advanced na pasilidad sa pananaliksik at isang malaking aklatan na mas nagpapatingkad dito.
Ang mga kilalang nagtapos ay aktibo pa rin kahit lampas sa paaralan, kaya posible silang makatanggap ng iba't ibang uri ng suporta mula sa kaharian. Kung kailangan ko itong buuin, walang ibang institusyon na nagbibigay ng ganitong uri ng kapaligiran para pag-aralan ang mga detalye ng panlaban na mahika. Huwag nating kalimutan na ang ating batang lalaki ay isang simpleng tagapagpagaling na nag-aaral lang sa akademiyang ito na hindi pa nangyayari noon. Kaya, hindi na kailangan sabihin pa na ang kanyang daraanan ay puno ng mga hamon. Pero handa ang aking tao na harapin ang anumang darating basta't makamit niya ang pagiging isang offensive mage na kanyang minimithi. Ngunit madalas, malayo ang katotohanan sa inaasahan. Ang unang klase pagkatapos ng seremonya ng pasukan ay nagaganap at makikita si Will na pawis na pawis. Dapat niyang tamaan ng isang target gamit ang isang spell na apoy. Sa kakaibang paraan, nagawang mag-activate niya ang isang apoy na spell, ngunit agad itong nauubos paglabas pa lang at hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Mas lalo pang pinapalala, ang guro niya ay isang walang kwentang tao na sinusubukang pambuli sa ating binata gamit ang kanyang kahinaan bilang panakot. Tanging makakapasok si Will sa klase kung magtatagumpay siyang tamaan ng dummy. Hanggang sa makamit niya ito, napipilitan siyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa training ground sa kabilang bahagi ng gusali ng paaralan. Pinipilit ni Will na ipakita sa kanya ng guro niya ang mga pangunahing kaalaman o hindi niya talaga matutunan ito ng maayos. Pero malinaw mula simula na may galit na galit ang guro na ito sa ating binata. Para sa kanya, hindi sulit ang mag-aksaya ng oras sa pagtuturo sa isang healer. Nananawagan si Will na kahit man lang mabuksan siya sa library para makapag-aral ng teorya. Muling pinapahiya ng gago ang ating binata dahil isa lamang siyang healer, sinasabing wala silang mga aklat na magagamit ng kanyang uri. Sa paggamit ng sitwasyon, sinaktan ng mapagpanggap na blonde na gago ang healer gamit ang masamang mahikal na atake mula sa likod, pinilit si Will na bumagsak sa lupa. Hindi inaasahan ng kawawang lalaki ang biglaang pag-atake, pero para sa bully, isa lang itong dahilan para samantalahin ang mahina na healer. Ipinagmamalaki niya ang rango sa ataking magic ng akademya, kaya kahit sinong mahina na healer tulad ni Will ay pwedeng maglaho sa pag-aakalang makapasok. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanonood ako ng guro na nakikisawsaw sa estudyante kasama pa ang bully. Parehong nilalakad nila si Will na parang basura sa kanilang paningin. Noong gabing iyon, makikita ang ating binata na pagod sa tabi ng bangko. Ang kanyang pagsisikap na matutunan ng panimulang mahikang panlaban ay hanggang ngayon ay walang kwenta. Alam niyang magiging mahirap ito dahil lang sa kaibahan ng mahikang panggagamot at panglaban. Pareho nilang nilalabas ang kanilang sariling uri ng enerhiya. Ang mana ay ang kapangyarihan ng isipan, ang pinakahuling armas ng isang mangkukulam na kanyang pinapagana sa pamamagitan ng mga formula. Ang mana ay kumikilos din ayon sa kagustuhan ng nagmamana. Ang paggamit ng mana na iyon para sa pagsabog o lakas ng apoy ay nagbibigay sa iyo ng panlabas na mahika. Sa kabilang banda, ang mga tagapagpagaling ay may kalmadong mana, pero dito pumapasok ang Schwartz Academy. Sila ang pinakamahusay sa pagpapalakas ng mga offensive na mage, kaya dapat may paraan para mapino niya ang dynamic na mana. Naniniwala si Will na kaya niyang manipulahin ang kanyang mana upang gawing dynamic mana ang static mana. Ang pinakamalaking balakid sa kanyang daan. Hindi siya makadalo sa klase ngayon dahil ayaw siyang payagan ng walang kwentang guro. Ayaw sumuko ni Will, umaasang makakatagpo siya ng isang taong tumulong sa kanya noong nakaraang buhay niya. Dahil lang sa kanya, maaaring sulit ang sakit na dulot ng pagpili niyang pumasok sa akademyang ito. Sa kasamaang palad, hindi siya pwedeng magpatuloy ng bulag kaya't iniisip niya ang ibang paraan. Pero biglang may isang pamilyar na boses na humarap sa kanya dahil sa paglabas ng huli ng gabi. Nang tiningnan ni Will ang magandang itsura ng taong ito, nakita niya si Veronica, isang napakahusay na mandirigmang nakipaglaban kasama niya. Isa siya sa mga pinakamataas na uri ng mga mage na may kakayahang sumugod at sa huli, kinailangan niyang magluksa sa kanyang pagkawala sa trahedyang digmaan. Sa kabutihang palad, buhay pa siya sa bumalik na timeline na ito, pero bago pa sila makapag-usap, inilabas ng babaeng ito ang parehong espada na kayang hatiin ang kahit ano. Parang babae Gojo na may kakayahan ni Sukuna ang itsura nitong batang babae. Yung pagtuturo niya ng espada sa kanya ay hindi talaga nakakatuwa, pero napag-alaman niyang naghahanap siya ng kaina-hinalang estudyante sa paligid ng campus, kaya naisip niya kung si Will ba yung parehong pasaway na estudyante. Agad niyang nililinaw na hindi siya yung lalaking iyon dahil kung sakaling siya ay saktan niya, kailangan niyang muling bumalik sa Isekai mula kay Tropcon. Naniniwala siya sa kanya na nagdudulot sa kanya ng kapanatagan at tinatanong niya kung si Veronica nga talaga siya. Nasisiraan ng bait ang babae sa pagiging casual niya sa pagtawag sa mga guro na nagdudulot sa kanya ng kahihiyan at gulat. Alam niya na mas matanda siya sa kanya sa nakaraang buhay pero hindi ganoong kalayo ang agwat. Lumabas na siya ay isang henyo na nakskipang ng mga baitang at agad na na-promote bilang propesor na hindi na nakakagulat dahil sa kanyang sobrang talento. Ito na ang pagkakataon na matagal nang hinihintay ni Will, ang bumalong na bituin na maaaring makatulong sa kanya na matutunan ng panlaban na mahika sa wakas. Nais ni Will na kunin ang klase ni Veronica, alam niyang siya na lang ang natitirang pag-asa niya. Tinanong niya tungkol sa proseso ng pagpasok, ngunit agad siyang tinanggihan niya, sinabing wala pa siyang sinimulang klase. Dahil siya ay isang bagong guro na dati nang na-promote mula sa maraming klase, wala siyang ideya kung paano gumagana ang mga bagay dito. Sa taong ito, ang kasalukuyang posisyon ni Veronica ay bilang isang katulong na instruktor upang sagutin ang ilang mga tanong.
Plano ay gamitin ang kanyang kabataan na isipan upang makipag-ugnayan sa mga estudyanteng mas malapit ang edad sa kanya na magiging malaking tulong para sa kanila. Pero ang nakakaabala sa kanya ay kung bakit walang sino man ang lumalapit sa kanya para sa kahit anong konsultasyon. Well, alam ng ating lalaki kung bakit dahil dinadala niya ang kanyang armas pang mamamatay sa pinakamaliit na abala. Pero sa kanyang pananaw, ito ay isang napakahusay na pagkakataon para samantalahin si Veronica. Hindi niya kailangang kumuha ng klase niya at maaari lamang siyang gamitin ito upang turuan siya ng pribado. Kaya tinanong niya siya, alam niyang responsibilidad nitong sumagot. Agad na diretsahang tanong niya kung paano siya dapat matuto ng panlaban na mahika bilang isang tagapagpagaling. Sa kanyang mga salita, agad na napagtanto ni Veronica na hindi siya isang karaniwang estudyante dahil naramdaman niya ang kakaibang pagkakaayos ng kanyang mana flow. Ngayon naaalala niya na itong lalaki ay ang kilalang bagong estudyante na pumasok sa Schwartz Academy. Sa buong kanyang karera, aminin man niya o hindi pa siya nakakakita ng isang karaniwang healer na nagsusubok matutunan ng offensive magic. Ang maganda sa Schwartz ay may paraan ng akademya para paunlarin ang tinatawag na dynamic na mana. Ito ay isang pundasyon na naniniwala ang ating binata na magiging perpektong simula para sa kanya at nang kumpirmahin ni Veronica na meron ito, sobrang na-excite si Will, iniisip na may pag-asa pa. May isang maliit na problema, diretso niyang sinasabi na hindi niya matutunan ang pananakot na mahika kahit paggamit ang metodong iyon. Ang pagbubunyag na ito ay tunay na nagpasindak sa ating binata lalo na nang ipaliwanag ni Veronica na mayroon na siyang sobrang daming static na mana. Ibig sabihin kahit pa magpalago siya ng dynamic na mana mula sa simula, karamihan nito ay magko-convert at magdi-dissolve pa rin sa static na mana. At kung susubukan niyang paunlarin ang dynamic na mana gamit ang ibang paraan, ang paghahalo ng dalawang uri ng mana ay gagawing imposibleng makagamit siya ng anumang uri ng mapanirang mahika. Mukhang madilim ang realidad, nagpa siya si bro na lumipat ng paaralan pero napagtanto niyang walang paraan para matutunan ng isang karaniwang tagapagpagaling ang panlaban na mahika. Nagsisimula ng magsisi si Will na hindi siya nakatanggap ng gabay nang bumaba si Troccon sa kanyang likod. Pero ayaw niyang sumuko kahit pa mga hulugan ito na maging Einstein ng kanyang henerasyon para makalikha ng bagong paraan. Nagpapasalamat kay Assistant Professor, papalabas na siya nang biglang huminto si Veronica para tapusin ang kanyang punto. Itinatuloy niya mula kanina, sinasabi na kahit totoo na hindi pwedeng gumamit ng panlunas ang mga healer ng mapanirang mahika, may isang kondisyon na pwedeng gawing mapanirang mage ang isang healer. Nalito ng gusto ang babae dahil kahit ang ating lalaki hindi makakaintindi ng ganong logic. Pinapakita ni Veronica ang kanyang punto sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang espesyal na ukit na espada na gawa sa bakal, isang armas na kayang palm unit at talunin ang mga kalaban. Pagkatapos ay pinag-uusapan niya ang upuan sa tabi nila na gawa sa kahoy at pwedeng upuan, ibig sabihin sinasabi ng walang utak na propesor na basa ang tubig at ang sahig ay gawa sa sahig. Pero narito ang twist, binubuhat niya ang upuan at ipinapaliwanag na kahit gamitin niya ito para sakta ng todo ang isang tao, magiging sandata pa rin ito. Nakakatawa, nagsimula nang magtaka si Will kung paano kayang buhatin ng muscle mommy na ito ang mabigat na bangko gamit ang mga payat niyang braso. Sa madaling salita, ang pananaw ni Veronica ay kahit anong bagay ay pwedeng gamitin kahit para sa ibang layunin. Upang ipakita ang kanyang punto, ipinapakita niya ito gamit ang kanyang kamay at pinapadama sa mukha niya na nagdudulot sa lalaking ito na mapahiya. Ito ay isang panaginip na basa para sa karamihan ng lalaki hanggang sa maputok niya ang ulo niya sa pagtutok sa mukha niya habang ipinaliwanag kung paano niya ginamit ang kanyang kamay para sa dalawang layunin kanina. Sa kabila ng sobrang puwersa niya sa pagtama sa kanya, nananatili pa rin ang punto. Pareho lang pero magkaibang gamit. Bukas na nagbukas ang mga mata ni Will, nagsimula siyang magtaka kung magagamit niya ang kanyang mahika sa paggagamot bilang isang panlaban. Sa buong panahon, hindi niya naisip ang ideyang iyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi magkaintindihan ng dalawang panig ng mga mangkukulam ay dahil sa mga pagkakaiba sa kanilang paraan ng mana. Pero sa paningin ni Veronica, kakaiba ang batang ito. Sa tingin niya, nagsimula nang tumalon siya sa pamamagitan ng pagpasok sa isang akademya ng panlaban na mahika, at kahit ang kanyang mana ay nagsasabi na hindi siya isang ganap na manggagamot. Ito ay isang obserbasyon na kahit si Will mismo ay hindi napansin, kaya naisip niya kung ito ba ay isa sa mga kakayahan na ibinigay sa kanya ni Troccon. Ituro niya ang kanyang tibak sa kanyang leeg at utusan siyang maging mulat at pasiglahin ang matinding pagnanasa sa kanyang kaluluwa. Kung gagawin niya yon, magiging hindi mapipigilan siya at wasakin ang sinumang humadlang sa kanya. Dumating ang susunod na araw, habang iniisip ng ating binata ang usapan nila ng kanyang guro kahapon. Gumamit siya ng iba't ibang halimbawa upang ipakita ang kanyang punto at ang talagang nakabibighani sa kanya ay kung bakit tila wala siyang anumang pagdududa laban sa mga karaniwang manggagamot. Yung katotohanan kaya niyang magbuo ng teorya agad na may saysay. Nagsisimula ng isipin ni Will na ginagamit din niya ang parehong paraan, ngunit naabala ang kanyang pag-iisip nang tawagin siya ng isang instruktor ng walang galang na healer. Ang klase ngayon ay espesyal talaga dahil magkakaroon ng maraming laban ng isa-isa. Kaya niyang makilahok kasama ang iba. Siyempre, kung magagamit niya ang panlaban na mahika o hindi ay problema niya na kailangang harapin. Pinag-isa na rin ng walang pag-aalinlangan ng teacher ang mga pares at walang duda na itinapat niya ang ating batang lalaki kay Alpes, yung mapagmataas na blonde na gogo noong nakaraang araw.
Hindi excited ang ating binata sa laban na ito laban kay Alpes dahil ang bata ay nag-aaral sa isang kilalang Noble Academy at may buong suporta. Isa siyang mayaman na anak ng may-ari ng trust fund pero higit pa roon siya ay isang makapangyarihang mage sa pag-atake. Inaasahan na ni Alpes ang panalo at naninira sa ating binata, nagtatanong kung magpapakain na ba siya kay mommy pagkatapos siyang talunin. Pinipilit ng ating binata na hindi maapektuhan ng kabobohan ng hanggal na ito kahit na alam niyang galing siya sa hinaharap at kababata niya ang kalaban, nakakainis pa rin ito. Ang maganda ay nais ni Will na subukan ng teorya ni Veronica sa aktwal na laban, kaya nagpapakita siya ng interes. Humihingi siya ng atensyon ng propesor at tumatangging mag-surrender. Sa halip, may panukala ang ating binata na nagsasabi na wala siyang talento sa panliligaw na mahika, kaya sayang lang ang oras sa laban na ito. Kaya't itinaas nito ang antas at tahasang idineklara na magbibitiw siya sa Schwartz Academy kung matatalo siya sa laban na ito. Natuwa ang propesor nang marinig ang mga salitang iyon, pero ang kabaligtaran nito ay kung mananalo ang ating batang lalaki, papayagan siyang mag-enroll sa mga regular na klase. Nakakainsultong alok ito, ngunit sobrang arogante ni Alpes na tawa ng tawa, sinasabi kung gaano kalokohan ang ideya ng panalo. Iniisip pa nga niya na sobra siyang nagpapakadalulo sa kanyang Dalulo Island na walang pagkakataong manalo. Ang instruktor ay napagod na sa kanila at tinanggap ang alok, pinapagawa sa parehong kalahok na umupo sa kanilang posisyon. Nagpapakita siya ng senyales sa simula ng laban na nagsimula ng kalmadong i-activate ni Alpes ang kanyang panimulang mahikang panlaban. Nagpapakita siya ng maraming nakasisilaw na tibak na parang mga dagger. Ito ang kanyang espesyalidad na tinatawag na Knife Creation Magic. Sa madaling salita, pareho siyang Walmart Gilgamesh na may maliit na sandata, pinaputok lahat ng mga tibak sa direksyon ni Will, at sinabing walang paraan para makapagtanggol ang isang hamak na healer. Pero nandito lang ang ating bata na nakapost na Buddha at handa nang i-activate ang kanyang domain expansion. Sa sandaling ni-activate niya ang kanyang teknika, nakakatugon siya sa bilis ng mga dagger at maingat na naiiwasan ng lahat nito. Ito ay isang teknik na tinatawag na life manipulation, isang bagay na gagamitin natin upang manipulahin ang mismong esensya ng mga nabubuhay na nilalang sa paligid niya, pinapalakas ang kanilang HP hanggang sa pinakamataas na limitasyon. Pero hindi lang iyon, maaari rin niyang gamitin ito bilang isang atake mula sa parehong paraan. Nababahala si Alpes at sinasabing swerte lang, pero ang aura ng ating batang lalaki ay nagpa-farm pa rin sa parehong posisyon. Hinahawakan niya ang dagger ni Walmart Gilgamesh bago saksakin ang iba gamit ang swag ni Shiro Emeya. Nabibigo ang mga sandata at wala pang naidudulot na pinsala, pero nagsisimula pa lang ang ating binata at sa isang kutsilyo lang balak niyang tapusin ang laban na ito. Hindi makapaniwala ang mga manunood sa nangyari, hindi nakikita sa kanilang isipan ng isang healer na gumagamit ng pananalakay. Sa katotohanan, si Will ay gumagamit ng magic panggamot bilang pananalakay at hindi kailanman gumamit ng pananalaking magic. Nasa yakapan si Alpes at sinasabi niyang pinigilan niya ang sarili buong panahon. Mukhang kaya niyang dagdagan ang bilang ng mga kutsilyong hawak niya para bang makakatulong iyon. Pinaputok niya ang mga gintong proyektil sa healer ng galit pero basta-basta lang na sinisibak ng ating binata ang bawat kutsilyo. Sa pagtatanggol niya, lahat ay nabasag sa lupa. Iniisip pa rin ni Alpes na siya ang astig kaya pinapalaki niya ang sukat ng kanyang maliit na dagger. At grabe, medyo nakaka-alarma yung anggulo niyan kung tatanungin mo ako. Anyway, naiintindihan ni Will na masakit makipaglaban kay Alpes dahil sa kanyang talento at kaalaman sa mahika. Upang mapataas ang komplikasyon at lakas ng apoy, pinipilit ni Alpes na paikutin ang kanyang kutsilyo na para bang nagpapalipad ng missile papunta sa ating binata. Bro, hiram ang teknik ng apoy na pana ni Sakuna pero na-block din ni Will yun. Hindi na makakakuha pa ng teknik si Alpes mula sa ibang palabas at sumisigaw siya sa frustration. Samantala, iniisip ng ating binata na dapat unti-unting palakasin ang kanyang lakas. Madaling naibay lang ang matinding proyektil, ikinagulat ni Alpes. Bago siya makagawa pa ng iba, nag-teleport si Will sa likod niya gamit ang instant transmission ni Goku, nangangakong gagamutin siya pagkatapos nito. Pagkatapos ay diretso niyang nilapitan para tapusin, ngunit biglang pumagitna ang instructor at bumuo ng malaking pader ng lupa sa pagitan nila. Naniniwala ang instruktor na tapos na ang laban at sinabihan silang dalawa na mag-step aside para sa susunod na pares. Tunay na nakakahiya ang pagkatalo para sa mayabang na marangal pero masaya si Will na makakapasok na siya sa regular na klase kahit na inis ang walang kwentang instruktor na ito. Tapos na siya dito, mabilis siyang umalis, iniisip ang kanyang karanasan sa laban. Sa wakas, nakalikha na siya ng sarili niyang bersyon ng panlaban na mahina at ito ay sapat na upang talunin ng isang mahusay na mangkukulam. Lahat ng ito ay dahil sa gabay ni Veronica. Para sa talunan na hambog, tinutulungan siya ng instruktor. Nananawagan si Alpes sa kanyang guro na huwag ipaalam sa kanyang ama tungkol sa laban na ito. Pareho silang mga D1 Reddit haters na ayaw talunin. Sa susunod na eksena, makikita natin si Will sa silid-aralan. Pwede siyang mag-aral dito at pag-igihin ang kanyang pag-unawa sa mahika ng atake. Pumasok ang guro sa silid at tiningnan si Will sandali bago simulan ang klase. Sa ngayon, mga pangunahing klase pa lang ang kanyang tinututunan. Isang guro sa homeroom ang karaniwang nag-aasikaso ng lahat ng klase. Pinakanabahala si Will sa klase ng paggawa ng mahikal na kasangkapan, naaalala ang katulad na konsepto sa Healing Academy. Ang aralin ngayon ay tungkol sa paggawa ng mga ice bomb. Ipamimigay ng instruktor ang mga materyales para sa mga estudyante na buuin at pag-ukulan ng pansin.
Naalala ni Will na hindi talaga siya gumawa ng mga armas sa nakaraang buhay niya, puro mga gamit panggaling lang. Pero sa Offensive Academy, inaasahan siyang gumawa ng mga armas para sa laban. Ang mana na gagamitin para dito ay syempre dynamic na mana, pero pagdating sa paglikha, hindi gaanong mahalaga ang katangian ng mana. Kaya hindi magkakaroon ng problema si Will kahit na sobra siya sa static na mana. At nang tingnan niya ang mga materyales, nakita niya ang mga fragment ng ice golem at pulbos na sanga ng apoy. Sumusunod siya sa mga tagubilin, ngunit biglang nakakaranas ng mabilis na pagbabago. Nagtatapos si Will sa pagtapo ng yelong piraso sa pamamagitan ng body enhancement na nagdudulot ng pagsabog nito at nag-iiwan ng mga spike ng yelo. Medyo na-impress ang ating binata, pero ang ginawa niya dito ay sobrang kawalang galang sa klase. Pinagsabihan siya ng guro at sinabing babawasan niya ang punto sa grado ni Will. Ang natitirang mga bully ay tumatawa, lalo na si Alpes na nagpapahiwatig na may plano siyang nakikipag-ugnayan sa guro. Ang susunod na klase ni Will ay malapit na sa klase ng mga mahiwagang nilalang. Nakakuha siya ng isang cute na salamander habang binibigyang diin ng guro na makinig ng mabuti ang mga estudyanteng nasa mababang antas. Medyo hindi komportable ang ating binata sa lapit sa isang mahiwagang nilalang. Binubuga ng maliit na makinang pumatay na ito ang isang kulog ng apoy dahilan upang makaiwas si Will. Sa totoo lang, yun ay isang bagay lang na naisip ng ating binata sa kanyang isipan kahit na nakakuha pa siya ng atensyon ng instructor na kinukuha ang kanyang mapagkakatiwalaang palayok. Mukhang hindi maganda ang kalagayan at nagsisimula ng maintindihan ni Will kung ano talaga ang nangyayari. Pinapayagan siya ng instruktor na sumali sa mga klase pero sinasaktan naman siya sa bawat klase. Ibig sabihin nito, hindi siya matututo kaya kailangan niyang muling kumilos tungkol sa kanyang sitwasyon. Mula sa malayo, may isang kakaibang estudyante na tila naiintindihan ng doble standard na nangyayari dito. Nagpatuloy ang pang-aapi ng walang katapusan. Kailangan protektahan ni Will ang sarili hindi lang sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mga nakakatawang tanong ng instructor na labas sa aralin. Kinalat ang kanyang mga puntos sa lupa at kahit pagkatapos ng klase, nakakita siya ng mga tambak na basura na nakakalat lang sa kanyang kwarto. Nang sinubukan niyang harapin ng tagapamahala tungkol sa issue, mas pinahirapan pa siya nito sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang karapatan sa hapunan. Parang pinapainit siya sa kaliwa, kanan, at gitna. Bumagsak siya sa kwarto niya, naisip na puno ng mga mapanghusga ang akademyang ito. Sa kabila ng isang positibong hakbang na nagawa niya, kailangan na naman niyang harapin ang napakaraming hamon para makalusot ulit. Naiintindihan ni Will na ang kanyang kasalukuyang bilis ng pag-unlad ay malaking tulong sa kanya at ayaw niyang hayaan ang mga bully na guluhin siya. Ang pinakamaganda ay nakipaglaban siya sa isa sa kanila at nanalo talaga siya sa laban, kaya may ganap na patunay na kaya niyang maging ang mage na palagi niyang pinapangarap. Sa pagtutok sa positibo, naalala ni Will na nakuha niya ang kanyang aklat upang ma-review ang takdang aralin at mag-aral ng maayos. Pumapasok ang susunod na araw, at sa kanyang labis na gulat, wala ni isang guro o kahit sino man sa paligid. Karaniwang dumarating ang instruktor sa oras na ito, pero iisa lang ang estudyanteng nasa paligid niya. Parang hindi na ipaalam sa ilang estudyante ang biglaang pagbabago sa schedule. Inista, tumayo si Will para makipag-usap sa babae. Lumapit siya sa kanya, nagpasimula ng gulat sa kanyang paglapit. Gusto lang malaman ng batang ito kung nagbago ba ang klase magdamag at malaki ang posibilidad na tungkol doon ang lahat. Ayaw ng instructor sa ilang estudyante, kabilang na siya, kaya pareho silang nasa alanganin. Sa tingin niya, magandang ideya para sa dalawang nilalang na binubuli at nag-iisa na magkaibigan, at nararamdaman ni Will ang kanyang pangamba kaya inaalok niya siya ng masayang kamay, nag-aalok na maging kaibigan niya. Nabibigla ang babae at yumuko ang ulo ng may buong paggalang sa kanya. Ipinakikilala siya bilang si Erica Glenn, ang unang kaibigan na nabuo ni Will sa bagong akademya. Sa tingin niya, normal lang na wala siyang kasama, lalo na't huli siyang pumasok sa klase at healer siya. Binibigyang diin ni Erica na palaging sinasabi ng mga tao na ang mga healer ay napakababa ng lakas na nagpasabog kay Will. Hindi siya tipo ng tao na magyabang tungkol sa mga kaibigan kahit na siya ay isang offensive mage. Sa kanyang pagkatao, naintindihan ni Will na ang matinding diskriminasyon laban sa mga healer ay tila isang kultura sa Schwartz Academy. Tama na ang mga offensive mage ay nakikipaglaban sa harap kaya't may buong dahilan silang hindi magustuhan ang mga healer na nananatili sa likod. Kahit sa nakaraang buhay niya, natagpuan ni Will ang kanyang sarili na kinikilala bilang isang sikat na healer para sa kaharian. May kredibilidad siya noon pero dito sa Attack Academy, iba na ang mga bagay. Malulunod si Will sa diskriminasyon ng akademya kung hindi siya lalaban dito. Tinanong ni Erica kung ano ang layunin niya sa pagpasok sa akademyang pang-opensa. Inilalagay niya sa ayos ang kanyang mga saloobin at sinasabi na tumatanggi siyang tanggapin ang kanyang katotohanan bilang isang likhang manggagamot at balak niyang sumali sa harap ng laban. Nababahala siya sa kanyang dahilan, ngunit nilinaw ni Will na may personal siyang dahilan na sumusuporta sa kanya. Tungkol naman kay Erica, tila kabilang siya sa isang maliit na pamilyang mayaman sa probinsya. Dahil walang anak na lalaki sa kanilang pamilya, inisip ng mga magulang na magwawakas na ang kanilang angkan. Sa sariling paraan, naisip niyang makakatulong ang pagiging isang makapangyarihang mage sa pag-atake na maging pinuno ng pamilya sa pamamagitan lamang ng katayuan. Sa pananaw ni Will, ito ay isang maiintindihang layunin, ngunit ang problema kay Erica ay wala siyang kahit na kaunting talento sa mahika. Wala rin siyang mga kaibigan at madalas siyang binubuli sa klase. Sa kabutihang palad, masaya siya na nakatagpo siya ng kaibigan sa ating binata, tinatawag siyang underachiever na magpapalubag ng loob sa kanya kahit mababa ang grado niya.
Nalalagas na si Bro sa lahat ng laban pero nagbibiro lang siya. Sa anumang paraan, pinaalalahanan niya siya na malapit nang matupad ang mga inaasahan ni Erika. Hindi na nagpasa ka lang magpaliwanag pa, dinadala ni Will siya sa isang ibang silid-aralan kung saan ginaganap ang tunay na klase. Nahanap nila ang daan papunta sa tunay na klase, ngunit itinuturing silang huli ng inaasahang guro. Humihingi si Will ng paumanhin sa hindi niya alam ang biglaang pagbabago ng schedule ng klase pero mayabang na ito at hindi sila pinapatawad. Bilang parusa, magbibigay siya ng isa pang tanong kay Will. Maling ito ay masamang balita. Alam na ni Erika na hindi nakadalo ang ating boy sa karamihan ng mga nakaraang klase, kaya wala siyang alam. Tinitingnan ni Will ang board, binabasa niya ng malalim ang problema habang binibigyang diin ng guro na mababawasan ng puntos kung hindi siya makakakuha ng tamang sagot. Pinagtatawanan pa ni Alpha si Will, alam niyang malapit na siyang bumagsak. Pero nakatutok ng husto ang ating batang lalaki, kaya kumuha siya ng Crayola at nagsimulang magsulat ng mariin. Bawat salita nakakakuha ng atensyon ng klase. Kahit si Alpes iniisip na nagpapakita lang ito. Sa totoo lang, natuklasan ni Will ang tamang ayos na nagliliwanag sa magic circle sa board. Nilampasan niya ang inaasahan ng lahat, pinasara ang buong silid, kabilang na ang kanyang pangit na guro. Napilitan aminin ng guro na ito ang tamang sagot na nagpasabik kay Alpes at maging kay Erika. Wala nang paraan na nadikod ng bagong estudyante ang sagot kahit na hindi niya nakuha ang lahat ng klase niya. Matapos ang nakakainis na klase na iyon, agad na gustong malaman ni Erika kung paano niya nasolusyonan ang tanong na iyon. Ipinaliwanag ni Will na madali lang talaga itong nasolusyonan dahil natutunan niya ito mula sa aklat. Matapos niyang basahin ang libro, alam na niya kung ano ang aasahan. Ang pinaka-nakabibighani sa kanya ay nilamon ng lalaking ito ang buong aklat sa isang gabing walang tulog. Pinag-aralan lang ni Will ito ng first time at natapos niyang basahin ang libro ng mabilis, tinawag itong isa sa mga pinakamahusay na aklat tungkol sa panlaban na mahika. May binanggit na mga pangunahing at mas advanced na aplikasyon. Lahat ay detalyadong nakalathala ng masinsinan. Kayang pag-aralan niya ito ng mag-isa, ngunit kung walang kaunting pang-unawa sa mahika, nakakapagod basahin ang teksto. Ang maganda kay Will ay palagi siyang magaling sa theoretical na pag-aaral, kaya niyang magtiis ng hindi masyadong nahihirapan. Natutunan niya ang lahat tungkol sa panlaban na mahika sa isang gabi, binabasa ito na parang isang katang-isip na nobela. Habang siya ay natutuwa, si Erika ay nakaramdam ng takot. Ang aklat na kanyang nilunok ay ang multo sa kanilang akademya, isang bagay na hindi maaaring isali ng walang gabay ng guro. Nagsisisi na siya sa una niyang akala na siya ay isang kabiguan at napagtanto na siya lang ang nasa pinakailalim. Ayaw ng babae na iwan siya sa pinakamababang rango habang sinisiguro ng ating binata na tuturuan niya siya ng kahit ano na nahihirapan siya sa pag-aaral. Sa huli, magkaibigan sila mula sa parehong klase. Ngumiti si Erika ng masaya dahil natutuwa siyang makatanggap ng tulong mula sa kanya. Ang totoo, pumunta dito ang ating binata sa paaralan para sa kanyang mga layunin, hindi para magpakitang gilas sa lakas ng pagkakaibigan. Pero dahil mag-isa siya, kakailanganin niya si Erika, kaya sinabihan niya ito tungkol sa isang pabor na kailangan niyang gawin para sa kanya. Ang susunod na klase ay ang klase ng pangkalahatang ofensibong mahika, isang klase na hindi pa niya kailanman napapasa, at pangunahing dahilan kung bakit hindi niya ma-access ang iba pang mga klase. Sa tingin ni Erika, madali na niyang magagawa ito ngayon na natalo niya si Alpes, pero iba ang realidad. Hindi talaga makagamit si actually ng pangkalahatang magic pang-attack tulad ng iba, pero may magandang ideya siya. Kailangan ng tulong ni Erika para magtagumpay siya sa setup na ito. Sa susunod na eksena, muling nagtipon ng mga estudyante sa training grounds. Pagdating sa panlaban na mahika, may dalawang uri, pangkalahatan at kakaibang mahika. Ang pangkalahatang mahika ay tumutukoy sa mga orihinal na utos na may tamang porma, kaya madali itong magamit ng lahat sa pamamagitan ng mga formula. Sa kaibahan sa kanilang pangkalahatang gamit, ang natatanging mahika ay nakaukit mula sa loob ng gumagamit tulad ng espesyal na mahika ni Alpes sa paggawa ng kutsilyo. Kasama sa kurikulum ng akademya ang mga klase para sa parehong uri ng mapanirang mahika upang mapahusay ng mga estudyante. Siyempre, ang kakaibang mahika ay hindi nagdudulot ng tamang sagot kaya para sa tulad ng ating batang lalaki, ito ang pinakamadaling paraan para makapasok sa ganitong klase ng klase at manalo. Sa kasamaang palad, naipit siya pagdating sa pag-aaral ng pangkalahatang mapanirang mahika at alam ito ng kanyang guro. Pinapakinabangan ng husto ang healer, pinupuri siya ng instructor sa kanyang theoretical na kakayahan at nagtatanong kung paano siya magpapakita sa praktikal. Sa huli, inaasahan na mabibigo si Will sa klase na ito kung hindi niya magamit kahit ang pinakapayak na magic. Binibigyang diin ng instruktor na walang pinagkaiba ang takdang aralin sa lahat ng naunang subok na may layuning makapagsimula ng isang tira sa target. Muling minamaliit niya si Will sa pamamagitan ng pagtawag dito na isang napaka-basic na gawain na nangangahulugang kung mabibigo siyang gawin ng isang bagay na napakahalaga sa paaralan, hindi siya makakatapos. Inaalala ng instructor ang paraan ng paggamit ng bata ng magic panggagamot sa mga atakeng panlabas at kung paano nakakatulong ang magic panggagamot sa pagpapabuti ng pangkalahatang estadistika ng katawan. Pero dito, iba kasi si Will dahil hindi siya pwedeng gumamit ng ganitong uri ng panlaban na magic. Gusto lang niyang paalisin ang batang ito at magbigay ng forfeiture sa klase niya pero hindi aalis ang batang ito at nakangiti sa sitwasyon. Namangha ng gusto ang instruktor nang makita ang kamay ni Will na naglalagablab ng apoy. Walang dahilan sa mundo kung bakit kayang mag-cast ng ganitong magic ang batang ito. Pero huwag magpadala sa panlabas na anyo, ito ay isang tusong taktika lamang na ginagamit ng ating pangunahing tauhan.
Ang buong estratehiya niya ay nakasalalay sa paggawa ni Erika ng apoy gamit ang kanyang bersyon ng pangkalahatang magic na panlaban. Pagkatapos, inilagay niya ang apoy sa buntot ng salamander. Sunod, maingat na ginamit ni Will ang auto healing upang palamigin ang apoy, itinago ito sa loob ng kanyang kamay. Sa madaling salita, ginagawa niya ang ginagawa ni Gojo Satoru gamit ang kanyang kabaligtarang curse technique para mapanatili ang limitless. Ito ay walang katapusang paggaling. Pero kahit noon, nagdududa si Erika sa kanyang paraan, tinatanong kung anong klaseng tao ang kanyang kausap, hindi alam na siya ang pinakamagaling na manggagamot ng sangkatauhan noong isang panahon. Anyway, tumigil siya sa magic healing pagkatapos buksan ang kanyang kamay na para bang nagpakita siya ng apoy mula sa palad niya. Susunod na ang madali, diretsong tinamaan niya ang target, tinamaan ito sa gitna. Ang instruktor, pare, nanginginig na parang dahon. Muling napahiya ang kanyang estudyante. Ang ilusyon ay sobrang ganda na naniniwala siyang si Will ang gumamit ng panlaban na mahika. Ito'y agad nagbigay sa kanya ng passing na marka, ikinatuwa ni Erika at nagdulot ng kalituhan sa mga nanunood. Higit sa lahat, galit na galit si Alpes. Pagkatapos ng klase, hinarap niya ang guro para sa isang sagot. Walang ni isa sa kanila ang may ideya kung ano ang nangyayari. Walang lohikal na paraan para matutunan ni Will ang pangkalahatang magic na panlaban. Nasisira ang ego ni Alpes dahil sa pagkatalo niya at sobra nang lumalampas sa hangganan itong healer na ito. Handang-handa na siyang magreklamo sa kanyang ama para burahin ang klase. Nabibighani kahit ang guro sa kanyang kasigasigan habang ang mapagmataas na Maharlika ay umalis na at iniutos ang guro na gawin ang lahat para mapuksa ang tagapagpagaling mula sa kanilang klase. Ngayon ay nahuli sa isang alanganin ng teacher na walang utang na loob dahil ang paglabag sa mga patakaran ay may kasamang panganib na madiskubre. Sa kasamaang palad, ginugol niya rin ng maraming oras para makuha ang trabaho niya sa akademya, kaya hindi niya pwedeng mawala ito ngayon. Isinasaalang-alang ang mga panganib, mas pinili ng instruktor na maglakas loob at alisin ang healer na nagtatangkang markahan ang pangalan niya sa kanilang akademya. May alitan ng lolo sa isang 15 taong gulang na estudyante, at sa huli ay nagpasya siyang gawin ang sarili niyang paraan. Pagkatapos ng klase, sa training grounds, nag-iisa si instructor na tinawag si Will. Binabantaan ni bro ang ating binata pero tinatanggap ni Will ito bilang papuri, masyadong bobo para maunawaan ang sitwasyon niya. Ibinabahagi ng instruktor na nais niyang paliitin ang kumpiyansa ng bata lalo na matapos nitong laktawan ng maraming klase noong una siyang pumasok sa akademya. Hindi kasalanan ng bata natin kasi siya ang ayaw payagan ng gagaw niyang guro na kunin ang mga klase na iyon mula sa simula. Sinasabi ni Will na napagdaanan na niya ang mga aralin mula sa mga kaibigan niya at sa sariling pag-aaral kaya wala nang dapat ikabahala. Pero ang guro na ito ay nagiging mapanupil sa kanyang pamamaraan at ayaw lang makinig, naniniwala na kailangan ni Will ang bagong araling ito. Ito ay pinapaboran niya bilang instruktor, kaya dito, magsasagawa sila ng isang tunay na paligsahan. Kakaiba kay Will na kailangang makipaglaban sa isang guro ng walang dahilan at alam ng instructor na hindi ito patas, kaya pinapayagan niya ang bata na may kapansanan. Kung makakakuha si Will kahit isang tama, ituturing siyang panalo sa maliit na pagsusulit na ito. Sa ganitong kalamangan, inaasahan ng instruktor na hindi tatakbo ang bata at seryosohin ang laban. Siyempre, hindi pa nga pumasok sa isip nitong clown na matalo siya. Ganito siya kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Sa ating batang lalaki, nag-iisip siya ng malalim, pinag-iisipan ng sitwasyon. Tinatanggap ng bata ang mga kondisyon ng laban na ikinatuwa ng guro. Agad na nagsimula ang laban nang gumamit ang instruktor ng isang earth spell mula sa lupa. Sa kabutihang palad, may kaalaman si Will sa estilo ng pakikipaglaban ng kanyang guro. Alam niyang eksperto ang lalaking ito sa earth magic, kaya't mabilis siyang umiwas sa unang atake, ngunit lumalaki ang parehong atake at napipilitan siyang umiwas muli. Pinagpapalo siya ng maraming tama, pero maayos siyang nakakaiwas. Pinagtatawanan siya ng guro dahil sa walang tigil na pag-iwas, pero ang problema ni Will ngayon ay ang nakakainis na earth magic na pwedeng ulit-ulitin ng walang tigil. Mayroon ding katotohanan na malaki ang sakop ng kanyang atake, nakakaiba sa Alpes. Sa parehong oras, hindi pa tapos si Brock at nakikita niyang nag-u-ultra instinct siya sa bawat tama. Binabaan ni Will ang distansya at tumakbo papunta sa kanyang guro na nag-i-ignite pa ng mas maraming earth magic, gumagawa ng pader mula sa magkabilang gilid bago ito isinara, ginawang sandwich ang bata. Mukhang ang galaw na ito ang magiging huling kabiguan niya hanggang sa makita niya ang kanyang estudyante na bumababa mula sa langit na may dalang kutsilyo. Ito lang ang pagkakataon niya, kaya tinamaan ni Will ang tibak, binasag ang ulo ng kanyang guro. Sa kasamaang palad, nakagawa ang lalaking ito ng matibay na armor na nagbawal sa tama. Pilitan na iniiwasan ng estudyante ang susunod na atake ng guro, muling lumalayo. Tinatawag ng maliit na ahas na ito ang kanyang estudyante na kawawa at ipinapakita ang kanyang makapangyarihang bakal na baluti. Pati si Will naiinis sa pangalan na yan habang tinitukso siya ng guro niya dahil sa paggamit ng pekeng uri ng magic na pang-atake. Binabastos, nilalay, at tinatanggihan niya ang kumpiyansa ng estudyante dahil lang sa naisip nitong maging isang mage ng atake. Gayunpaman, buong kumpiyansa na pinaalalahanan ng mapagkumbabang estudyante ang instruktor na pinapayagan siya ng magic na panggamot na pag-aralan ng detalyado ang katawan ng tao. Sa ganitong paraan, mauunawaan niya na karamihan sa mga tao ay hindi ginagamit ang kanilang buong lakas upang hindi sila mapatay.
Hindi kayang tiisin ng kanilang sariling katawan ang buong kapangyarihan nila at ang paglabag sa limitasyon na iyon ay magdudulot ng pagkasira ng kanilang katawan. Itinuring ng instructor na isang insulto dahil sinusubukan ni Will na magpaliwanag na may mataas na pagmamataas. Ngunit simple lang naman talaga ang punto ng bata. Kung may makaalis sa limitasyon ng katawan ng tao, maaari nilang palabasin ang napakalakas na kapangyarihan sa kapalit ng pagkasira ng kanilang katawan. Pero ang magandang balita para kay Will ay healer siya, kaya handa niyang gawin ang katulad ni Izuku Midoriya. Ayos lang sa kanya na masira ang mga braso niya sa proseso. Ang determinasyon ng batang lalaki ay humanga sa guro habang mahinahon siyang nilakad papunta sa kanyang guro na akala niya ay walang epekto ang nakaka-cringe niyang armor. Inihahanda ni Deku ang kanyang Texas Smash. Naku, sandali mali na naman ang kwento. Sumisigaw ang kanyang guro habang winawasak ni Will ang kanyang armor gamit ang kanyang kamao. Hindi lang niya binasag ang armor, pananghinaan pa niya ang mukha nito na mas magulo pa kaysa kay Jake Paul sa laban niya kay Anthony Joshua. Pinapaalalahanan ni Will ang mahal na guro na huwag magpasya ng kapalaran ng estudyante at nakaramdam ng init habang naaalala muli ang paggabay ni Veronica. Siya lang ang dahilan kung bakit niya natutunan ng sobrang lakas mula sa magic healing na meron na siya. Alam ni Will na mas lalo pa siyang magiging malakas, ngunit habang siya ay nalulunod sa kanyang pag-iisip, dahan-daang sumugod ang instruktor at tinangka siyang sakta ng isang haligi ng lupa. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya, ngunit hindi pa rin ito sapat upang mapawi ang galit ng lalaking ito. Hindi inaasahan ni Will na sasalakayin siya nang hindi niya alam, lalo na nang malagpasan na niya ang kondisyon ng pagsusulit. Sinasabi ng instructor na walang saksi na makakapagtibay niyan, kaya technically hindi pa siya natama ng isang mage na healer. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang pagkatalo sa kamay ng nakakainis na healer at nagbubuhos pa siya ng mas maraming earth spell laban sa ating binata. Nagsisimula ng mainis si Will sa ganitong paraan ng lalaki na palaging sinasabi na siya ang may kontrol sa lahat. Pero salamat sa kanya na naalis na niya ang mga limitasyon niya kaya't makakabuga siya ng sobrang bilis at makakalusot muli sa kanya. Hindi pa makapagproseso ang instruktor sa biglaang pag-usad ni Will habang binubuhos ng binata ang mabigat niyang kamao, handang wasakin siya muli. Kahit ang nakakaawang armor niya ay hindi aabot sa tamang oras para iligtas siya mula sa malakas na suntok na ito. Pero huminto ang suntok. Bago pa mabasag ang mukha niya, huminto ang suntok. Para bang wala ng takbo ng panahon. Binato ni Will ang mukha niya, pinapahiya ang instruktor habang niyayakap ang matinding sakit. Mas nakakasira ang nakabagal at nakapanghihiyang suntok na ito kaysa sa huling atake. Hindi na siya makakatakas ngayong pagkakataon ni makapagsigaw para iligtas ang sarili. Nakakatawa talaga ang eksena dahil isang suntok lang ang pumuno sa halos 50 panel. Sa wakas, naglabas ng totoong lakas si Will at pinapalayas ang lalaking ito na bumagsak sa lupa. Sa buong oras na iyon, ginagamit pa rin ng manggagamot ang isa pang trick niya bilang manggagamot. Tinatanggap niya ang instructor pabalik sa katotohanan, ipinaliliwanag na isang saglit lang ang lumipas sa totoong mundo. Pero huwag mag-alala, hindi siya katulad ng guro niya na hindi nagsasalita at hindi maayos na ibinabahagi ang nangyari. Una, nang maitulak ni Will ang kanyang suntok, inactivate niya ang isang spell na nagpapahusay sa ilusyon. Ang spell na ito ay dapat na nakakapagpagaling sa mga taong may mahihinang pandama tulad ng paningin. Pero kamakailan lang, ginagamit na niya ito sa laban para mapabilis ang kanyang galaw at reaksyon. Sa esensya, maaari niya itong i-activate laban sa kalaban, sobrang pinapalakas ang kanilang mga pandama, pinapaniwala silang isang segundo ay katumbas ng 100 segundo. Ito ay nagpaparamdam na mas masakit ang atake dahil ito ay brutal. Sa huli, ngumiti si Will ng maayos sa kanyang guro at nagtanong ng huling tanong kung maaari na ba siyang makapasa sa klase ngayon. Bago pa man sumagot ang mayabang na instruktor, niyayakap ni Bro ang kanyang balikat, may banta na paalala na papawiin niya ang lahat ng pagkiling na taglay ng guro laban sa tagapagpagaling. Ngayon, ang parehong walang mali siyang tagapagpagaling ay parang isang demonyong hari at binibigyang diin na ang tanging layunin niya ay ma-enjoy ang kanyang mga klase. Ibig sabihin, kung mabala ulit siya o ang mga estudyante niya, magiging masama ang mangyayari sa kanya. Tapos ay nagtapos si Will ng proposal niya nang may maliwanag ng ngiti, tapos na ang kanilang pagkikita. Nang gabing iyon, makikita ang instruktor na naglalakad ng nag-aalala, nagtatanong kung anong uri ng halimaw ang kanyang nakasalubungan. Dati akala niya na mahina at sunod sa Nyeren lang ang bawat healer na mage sa utos ng mga frontline mage. Pero iba itong lalaking ito, mayroon siyang nangungunang kasanayan sa pakikipaglaban at isang mapanirang intensyon sa pagpatay. Sa pagkakataong ito, nakasalubong niya ang maputing punk na interesado malaman ang kinalabasan ng pagsasanay. Nagbibiruan si Alpes, akala niyang nagwakas na ang buhay ng ating lalaki, pero bigla siyang napatahimik na parang aso. Tapos na ang pasakalya ng instructor tungkol sa anak ng mayaman at pinapayuhan niya ang noble na huwag makialam laban kay Will. Para sa ikabubuti nilang lahat, ang pinakamalaking pagkakamali nila ay akalain na si Will ay isang karaniwang manggagamot lamang. Nabigla si Alpes sa payo at muling binanggit ang banta ng kanyang ama, ngunit sa pagkakataong ito, hindi natatakot ang instruktor. Sinasabi niya sa maputing batang paslit na magreklamo na siya sa tatay niya hanggat gusto niya dahil sa totoo lang, kung si Alpes lang ang may ganitong impluensya, matagal na sana niyang naalis ang healer. Hindi naglalakad ang pamilya ng Omen ayon sa utos ni Alpes, pero tiyak na kung patuloy nilang gagamitin ang bagong bata, tuluyan na silang sisirain ito. Iniwan si Alpes na galit, hindi makapaniwala na bumaba na sa ganitong kalagayan ang sitwasyon. Matapos ang kamanghamanghang pagbagsak, ilang araw ang lumipas, tapos na ang klase.
Nakikinig si Will habang nararamdaman niyang maingat na nakikipag-ugnayan sa kanya ngayon ang blonde na noble. Hindi na siya gumagawa ng mga mapanlinlang na galaw o nagsasalita pa, kaya makakapag-concentrate na siya sa kanyang mga klase, pero hindi pa rin siya kontento sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa ngayon, ang kanyang pangunahing layunin ay baguhin ang katotohanan ng pagkasira ng sangkatauhan sa hinaharap. Ang tanging paraan upang maiwasan ang ganitong madilim na kapalaran ay ang maging mas malakas. Oo, nakakatulong ang kanyang mahika sa paggaling sa pagpapalakas ng katawan, pero nakulong siya sa mga pangunahing atake ng lakas sa ngayon. Maganda ang sensory enhancement para sa mga ilusyon, pero wala itong laban sa maraming gamit na estilo ng pakikipaglaban ng ofensibong mahika. Naiintindihan ni Will na kailangan niyang bumuo ng ganap na bagong paraan ng pakikipaglaban upang makahabol. Ipinaliwanag niya ang eksaktong proseso ng pag-iisip na ito kay Assistant Professor Veronica, naghahanap muli ng kanyang gabay. Kailangan pang pagandahin ni Will ang kanyang paraan, pero may isa pang bagay si Veronica na naisabihin muna. Nag-aalangan siyang pakinggan kung ano ang sasabihin niya, pero sa huli, binati siya niya sa lahat ng nagawa niya hanggang ngayon. Dahil sa mga ambag niya, hindi tumitigil ang usapan tungkol sa healer. Isang healer mage ang nakikipagsabayan sa mga nangungunang klase sa akademya at hindi ito basta-basta pwedeng baliwalain. Habang ang ilang guro ay nakikita rin siyang nakasisilaw sa kanyang progreso, at tama naman sila, kahanga-hanga, hindi pa talaga na ipapahayag ni Veronica sa kahit sino na siya ang dahilan sa kanyang pag-unlad. Hindi rin niya nagkaroon ng pagkakataon na banggitin ito sa mga guro dahil basta na lang siyang tinatakwil ng iba kahit na nasa kanilang ranggo na siya. Nasa ganitong kalagayan ng ating binata at nakahinga siya ng maluwag dahil hindi siya magkakaroon ng problema. Sa kanyang payo siya nakarating sa ganitong kalagayan at ayaw niyang maapektuhan siya nito. Hindi naman nag-aalala ang propesor at aminin na, sa katunayan, nagpapasalamat siya sa kanya. Tulad ng sinabi niya dati, hindi kailanman sinusubukan ng mga mage na gumaling na magdala ng kanilang mga teorya sa realidad. Muling niyang inilalabas ang kanyang espada. Kakaiba, gustong-gusto niyang gawin iyon at hinamon niya ang ating binata sa isang laban. Malinaw na hindi inaasahan ni Will ang galaw na ito mula kay Veronica, pero tunay siyang interesado malaman kung nasaan na siya sa kanyang antas. Ito ang pinakamabisang paraan para mapalakas siya, pero hindi pa talaga handa ang ating batang lalaki at nagpapanik na parang baliw. Binibigyang diin ng babae na hindi maghihintay ang kalaban at sumugod mula sa kanyang kinalalagyan. Biglang sumulpot si Veronica sa harap niya para saksakin siya, ngunit naipapasa ni Will ang atake sa huling sandali. Halos hindi niya maipantay ang kanyang sandata sa mabigat na mga atake niya at patuloy siyang nilalampasan ng sunod-sunod na mga pagpatama niya. Kahit na ginamit niya na ang lahat ng kanyang boost at bilis ng reaksyon, hindi pa rin niya kayang makasabay sa kanya. Ang tungkol kay Veronica ay hindi lang siya mabilis. Ang babaeng ito ay parang kidlat na nagkatawan. Ang kanyang espada ay maringal na gumagalaw mula sa isang sipa papunta sa isa pa na nangangahulugang sa laban ng pagtitiis, si Will ang mauuna na sumuko. Sa pagtitiis sa mabibigat na tama, naiintindihan ni Will na mayroon siyang isang pagkakataon lang para maipakita ang kanyang bilis na lampas sa limitasyon. Sa ganitong paraan, mabibigo niya siyang maabyutan ng hindi handa. Ibinubuhos ang kanyang enerhiya sa kanyang takong, umabante ang ating binata na may makapangyarihang lakas. Hindi inaasahan ng propesor ang galaw na ito tulad ng kanyang inaasahan at sa oras na malapit ng saksakin ang kanyang mukha, agad siyang kumilos at binawi ang atake sa pamamagitan ng sadyang pagputol sa kanyang sandata. Tapos na ang laban, at kahit ang pinakamagaling na pagsisikap ni Will, hindi siya makakatapat sa galing ng elit na mandirigma. Ipinapakita ni Veronica ang kanyang kasigasigan. Hindi siya naniwala na magagawa niya iyon sa kanya. Ang ginamit niya kanina ay isang mahiwagang espada para labanan siya. Sa buong panahon, akala niya isang mage na may kakayahang magpagaling na kayang gumamit ng pananalakay, pero iba ito. Ang kasalukuyang kakayahan sa pakikipaglaban ng batang lalaki ay nasa tuktok ng listahan, ngunit hindi natutugunan ni Will ang kanyang kasiyahan sa kanyang pag-unlad tulad ng dati. Sinusuportahan niya ang kanyang handgereng maging mas malakas at nauunawaan na ang pagpapalakas ay hindi ang kanyang panghuling layunin. Inamin ni Will na sinusubukan niyang alisin ang limitasyon ng kanyang katawan, ngunit hindi ito sapat tulad ng napatunayan ngayon sa kanilang laban. Ang propesor ay nagsagawa pa ng isang paghahambing, sinasabi na ang layunin ng espada ay higit pa sa basta pag-ikot nito ng basta-basta. Maaari itong itulak at ihagis, at ang mahika panggamot ay dapat ding may ganitong gamit. Sa kasamaang palad, nakaisip na si Will ng mga katulad na ideya, ngunit hindi makabuo ng kahit ano. Ipinaliwanag ng maganda at matapang na babae na ang kanyang kakulangan ay ang aktwal na karanasan sa laban. Kulang siya ng intuition para maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng lumaban. Sa pananaw ni Veronica, mas mahalaga ang karanasan kaysa kaalaman kapag ginamit ng tama. Kahit sa kasalukuyang laban nila, napansin ni Will ang isang maliit na bagay na ginamit niya. Nang maunawaan ang kanyang payo, nagtatanong si Will kung dapat siyang magsagawa pa ng mas maraming mock na laban sa propesor. Gusto ni Veronica ang paraan, pero inirerekomenda niya na sumali siya sa isang pagsasanay sa paglaban sa mga halimaw. Naguguluhan ang binata. Sa wakas, mararamdaman niya nang malapitan ng isang laban ng buhay at kamatayan. Nakibahagi siya sa parehong paligsahan sa tatlong akademya ng Schwartz, Heilig, at Zilbern. Lahat ng tatlong akademya ay nagtatampok ng mga estilo ng pag-atake, depensa, at espada.
Inaasahan na gagawin ng kanilang mga estudyante ang mga utos ng pagsupil. Sa akademya ng Haylich, hindi nakilahok ang bata sa mismong misyon, ngunit ngayon ay may pagkakataon siyang labanan ang mga bangungot na halimaw at makakuha ng karanasan laban sa paparating na pagkawasak. Kinuha ni Will ang kanyang determinasyon para sa kanyang unang misyon ng pagsupil. Tinitingnan siya ni Veronica ng may interes, naaalala siya tungkol sa mga kondisyon ng pakikilahok. Kailangang patunayan ng batang lalaki ang kanyang kakayahan sa pagsusulit ng pagpili, at may usap-usapan tungkol sa isang henyo na naglalakad sa mga unang taon. Layunin ni Will na makuha ang pinakamataas na posisyon sa proseso ng pagpili laban sa kanyang mga kaklase. Tinanong niya ang mga detalye tungkol sa pagsusulit sa pagpili. Ang simpleng pamantayan ay maglalaban-laban ng mga kandidato. Karaniwang 100 tao ang nagbubunyi at ipinapakita ang kanilang kakayahan, pinipili ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Kahit ang ating batang lalaki ay nagsisimula ng mapagod sa palagiang pagtutok ng paaralan sa pakikipaglaban. Noong nasa Haylich Hill Academy, may ilang voluntaryo na tumayo upang sumali na nangangahulugang sino man ay pwedeng sumali sa misyon. Pero ito ay isang ibang proseso sa Schwartz Academy na ipinagmamalaki ang isang masusing pagpili. Naalala ni Will ang mga masasayang alaala sa Hilang Academy, nagtatanong kung kumusta na ang kanyang dating maestro ngayon. Bumalik si Veronica sa pag-uusap tungkol sa pambihirang estudyante na may kakayahan na lampas pa sa ilan sa mga guro. Ibig sabihin nito na hindi magiging madali para kay Will na makuha ang pinakamataas na posisyon, kaya naisip niya kung personal na nakipagkita na ba ang assistant professor sa estudyanteng ito. Sa kasamaang palad, hindi pa niya kailanman nagkaroon ng pagkakataong makilala ang lalaking ito dahil mahilig siyang iwasan ng mga guro at parang mas magaling pa siya sa kanila. Hindi pa nga siya nagtatanong sa kanya, pero bukod pa sa katotohanang nakakatakot siya. Anyway, ipinangako ni Veronica kay Will na tutulungan niya siya sa kanyang pagsasanay para sa pagsusulit, isang bagay na nagpapasaya sa kanya dahil siya lang ang may pagkakataon na mapabuti pa siya. Lumipas ang panahon at pumasok si Will sa arena na nagpapakita na mabilis ang paglipas ng oras mula noon. Mas confident siya kaysa kailanman matapos niyang tapusin ang lahat ng kanyang paghahanda. Habang nakikisawsaw siya sa paligid, isang tinig ang tumatawag sa kanyang pangalan. Si Arn Allam ang chairman ng Magic Academy Alliance. Masaya ang principal na iulat na patuloy ang paggaling ng kanyang apo mula nang paggalingin niya ito. Humihingi pa rin siya ng paumanhin sa hindi pag-aalaga sa batang lalaki kahit na nailigtas niya ang buhay ng kanyang apo. Ipinaliwanag ni Will na kahit nahirapan siya sa mga hamon ng akademya noong una, ngayon ay ganap na siyang nakikisama ng walang anumang problema. Sa katunayan, determinadong makuha ang unang pwesto sa pagsusulit ng pagpili, isang marangal na layunin na humahanga sa chairman. Nakarir ng kanilang usapan ng isang instructor na tinawag na biro ang mga salita ni Will. Sa tingin niya, sobra siyang minamaliit ng batang ito tungkol sa kanyang klase, at saka, si Bod ang tagapangasiwa sa field training para sa event na ito. Nakakatuwang, nakilala na ni Will ang lalaking ito sa kanyang nakaraang buhay. Tinawag si Bod na Dalanggitang Violet, kilala sa kanyang kamanghamanghang resulta sa klase ng bayani noong dakilang digmaan. Sa kasamaang palad, hindi magkaintindihan ang dalawa, at hanggang ngayon, ganito pa rin ang nangyayari. Ang matipuno at makapangyarihang mangkukulam ay nanggigigil sa tagapagpagaling sa pamamagitan ng pagbibigay diin kung gaano kabuo ang mundo sa mga henyo sa pakikipaglaban. Ang pagsasanay ay parang maliit na bato lang kumpara dito. Sinasabi niya ng hayagan na walang laban si Will na healer. Hindi sumasagot ang bata habang inirerekomenda ng chairman na ayusin nila ang kanilang alitan sa panahon ng pagsusulit, hindi bago ito. Sinasabi ng instruktor na tinuturuan lang niya ang batang pasaway at binibigyang diin na ang totoong panalo sa pagsusulit na ito ay si Sirius mula sa kanyang klase. Para siyang kopya ng karakter mula sa Genshin Impact. Si Sirius Blue Note ang henyo na inaasahan ng lahat at siya rin ang lalaking nakatakda nating harapin para sa unang pwesto sa pagsusulit. Makalaban ng matindi ang laban at sabik na sabik ang chairman na mapanood silang nakatinginan lang sa isa't isa. Nang walang sinasayang na oras, pumasok ang mga kandidato sa arena, napapalibutan ng masigabong palakpakan mula sa mga nanunood na naghahanap ng isang epikong laban. Nasa ikalawang hanay sa harap sina Will at Erica, habang ang tagapagpagaling ay nagkakagulat sa kanyang paglahok. Sa kasamaang palad, kailangan niyang sumali, o kaya ay mawawala ang mga pribilehiyo niya sa alawan sa akademya. Kahit si Alpes ay nakatingin sa ating binata mula sa malayo, habang opisyal na binabati ng chairman ang mga kandidato sa pag-abot nila sa ganitong punto, at umaasa na mananalo ang pinakamahusay ng mga mage. Ang unang round ay magiging paunang paligsahan, isang laban na magtatanggal ng karamihan sa mga kandidato, at iwanan lamang ang pinakamahusay para sa tamang pagpili. Ibig sabihin, maglalaban-laban silang lahat ng sabay-sabay, 100 estudyante laban sa isa't isa. Sobrang siksik ng espasyo para sa kanilang laban, pero huwag mag-alala dahil ginagamit ng chairman ang kanyang personal na domain expansion para ilipat sila sa isang ganap na ibang dimensyon. Hindi maipaliwanag ng mga estudyante kung nasaan sila ngayon habang nakatayo ang matandang lalaki sa gilid ng kalawakan, pinaghihiwalay sila sa iba't ibang lugar. Si Will ay naipadala sa isang kagubatan sa likod lamang ng akademya. Sa lahat ng mga estudyante na naipadala, inanunsyo ng punong guro na lahat sila ay nailagay sa mga random na lokasyon. Ang layunin ay makipagtulungan ng matalino at iwasan ang labis na paghamon sa mga kalaban.
Ang lahat ng panimulang posisyon ay nakasalalay sa swerte. Nakatingin si Will sa kamanghamanghang kakayahan sa teleportasyon ng chairman dahil sabay-sabay silang na-teleport ng matandang ito. Kaya nagsimula na ang field training exam. Una sa lahat, tumatalo ng ating binata sa isang sanga bago ay activate ang spell na pangtago ng presensya. Sa ganitong paraan, itatago niya ang kanyang presensya at magpapanggap na nasa lihim, nag-iingat sa ibang kalahok. Pagkatapos niyang tumingin pabalik, nakita niya na may 3 estudyante na nakikipaglaban sa isa't isa. Isa sa kanila ay gumagamit ng makapangyarihang Earth Golem na para bang isang Pokemon, habang ang isa pang babae ay may malaking Fairy Hammer. Pareho silang abala sa pagtutok sa isa't isa kaya nakalimutan nila ang pangatlong mananakop, isang babae na pinananatili silang nakapako sa lugar. Nasisiyahan si Will sa iba't ibang kakayahan ng ibang mga mage sa atake, at naniniwala siyang marami siyang matutunan mula sa kanila, bukod sa Handerem maging una. Gusto niya ang nakita niya at balak niyang gawing bahagi ng kanyang kakayahan. Tapos na ang laban at ang huling natitira ay ang lalaking golem. Nandito sila nagdiriwang sa panalo sa isang epikong laban. Samantala, dumaan ang ating K-Barkada at nagpakitang gilas na parang baliw. Hinahawakan ni Will ang ulo niya at pinapagana ang blockade ng kamalayan, agad siyang napapatalo. Parang isang maliit na bersyon ng Infinite Void ni Gojo ulit. Sa kakayahang ito, magagawa ni Will na kontrolin ang buhay ng kalaban at pilitin silang mawala ng malay, ngunit kailangang matibay ang kanyang hawak o hindi magiging maayos ang epekto ng galaw. Ito ay isang teknik na hiniram niya kay Veronica noong kanilang mga sesyon ng pagsasanay. Nakalutang sa pag-iisip, halos hindi mapansin ni Will ang paparating na atake. Ipinagkakasa niya ang ilang maikling tibak at agad na naaalala na siya na naman ang gago na iyon. Ngayon, dinala pa ng batang ito ang mga kaibigan niya. Naniniwala si Alpes na sinusubukan lang niyang makapasa sa eksamen, tulad ng ibang estudyante, pero may kalamangan siya sa bilang sa sitwasyong 3 laban sa 1. Nag-a-activate si Alpes ng mahika ng paggawa ng kutsilyo. Isang tauhan ang nagbabalat ng lason sa kanyang mga balisong. Ang huling tauhan ay gumamit ng Shadow Clone Magic para palawakin pa ito. Sa mga tinamong lason na tibak na ito, kahit isang bahagyang haplos lang ay maaaring ikamete ng ating binata. Hindi na pwedeng mag-block. Dama-dami ang mga tibak na naghahanap sa kanya habang papalapit, naisip ni Will na gamutin ang lason gamit ang magic panggaling. Para sa dami ng mga balisong na ito, kahit pa sa pagpapalakas ng katawan ay parang nakakapagod na rin. Nakatiklop, nagpasya siyang gumawa ng isang ganap na bagong galaw. Biglang may isang harang na sumalubong sa kanyang harapan, nililigtas si Will mula sa mga kutsilyo. Nabigla si Alpes habang pinapanood ang parehong rock golem na ngayon ay nagsisilbi sa isang bagong amo. Ang maganda sa mahika ng paggaling ay maaari itong gamitin sa ibang buhay na nilalang. Ang batong golem dito ay kayang gumalaw mag-isa gamit ang dugo ng tagapagpabago. Kahit na hindi ito kaya ang mga komplikadong pattern, madali nitong mamanipulate gamit ang kanyang spell na tinatawag na pseudo-life imbuement. Ang golem ay umatake sa trio ng Skin Diana Bones. Una, sinuntok niya ang dibdib ng isang lalaki, tapos umupo siya sa ibabaw ng isa pa, marahil nagbibigay sa kanya ng permanenteng sakit ng likod. Nang matapos na sila, nakikita si Alpes na nagkakagulo. Patay na siya dahil binilisan siya ng ating batang lalaki na parang si Minato Namakaze, hinawakan ng mukha niya at pinatulog siya. Tapos na ang laban, kaya bumabalik si Will sa stealth mode habang ang golem niya ang nangunguna sa laban. Dahil limitado siya ng mga teknik niya sa pagpapalakas mula sa pakikipaglaban ng malapitan, ang pinakamagandang paraan niya ay gamitin ang golem upang mapunan ang maliwanag na kahinaan. Maaari rin niyang ligtas na obserbahan ng lahat sa ganitong paraan. Biglang may isang napakalaking buhawi na hamatak sa kanyang pansin. Para bang isang kalamidad ang dumaan sa gubat. Pero hindi, ang paikat-ikot na hangin na ito ay parang Kamehameha wave, isang beses na halos hindi makaligtas ang ating binata. Sobrang lakas ng atake na parang sinira nito ang buong mundo, pinuksa ang golem pati na rin ang ibang mga estudyante, pati na ang lahat ng puno sa natitirang bahagi. Sa malayo, nakikita ni Will ang isang lalaki, si Sirius, ang pambihirang estudyante, at hindi ako nagbibiro, mas mukhang pangunahing tauhan siya kaysa sa lalaking meron tayo. Ang kanyang mga kakayahan ay nakakatakot sa isang sulyap. Nagtataka si Will kung gagamitin niya ang isang galaw para labanan siya, ngunit biglang pinipilitan ng laban na matapos. Pinupuri ng punong guro ang bawat kandidato sa kanilang pagsisikap, tinatapos ang paunang paligsahan. Tanging 4 na kalahok na lang ang makakapasok sa susunod na yugto. Ang tunay na laban ay gaganapin sa arena, kaya hanggang noon, pinapayuhan ng chairman ang mga estudyante na magpahinga habang pinapagana niya ang transfer magic. Habang isinasagawa ang transfer magic, seryosong nakatitig si Sirius, ang napakaseryosong lalaki, ng seryoso sa ating seryosong pangunahing tauhan. Kailangan ni Will humanap ng lakas ng loob para talunin ang lalaking ito sa isang araw. Pareho silang maglalaho pagkatapos nyun. Sa bahay, abala ang nerd natin sa paggawa ng takdang aralin, nag-iisip ng estratehiya para sa pagsusulit. Sa labas lang ng kanyang kwarto, muling dumating si Alpes at ang kanyang grupo ng mga talunan. Galit na sila tuwing binibigay sa kanila ang 50 litro tuwing susubok sila laban sa healer. Pero si Alpes ay isang talunan at tanga. Inaalala niya ang dangal ng kanyang marangal na pamilya at nais niyang ipagmalaki ang karangalan ng pamilya Oman laban sa isang mababang healer. Ang pinaka-nababahala niya ay matuklasan ng kanyang ama ang buong sitwasyon. Pero ayaw pa rin makisama ng mga kaibigan niya.
Iniwan nila siya at hayaan siyang ayusin ang sarili niyang gulo. Alpes nagpanik at sa huli ay nagalit ng todo, sinasabi na may paraan siya para mapalyas ang healer kahit walang gamit na mahika, habang ang batang lalaki ay chill lang sa kanyang kwarto. Bigla siyang nakarinig ng katok sa kakaibang oras. Bumangon siya para buksan ang pinto at nararamdaman na niya ang masamang pakiramdam. Malinaw na si Alpes ang nasa pintuan, nagkukunwaring isang marangal na tao at magiliw na bomabati. Nagdududa si Will at hindi naniniwala sa kanyang galing sa pag-arte, pero nandito lang ang gintong marangal para makipag-usap. Ipinapakita niya ang matinding galit niya sa mga tagapagpagaling, sinasabi kung gaano niya ginawa ang lahat para alisin si Will mula sa akademya. Malinaw na nagpakitang gilas ang ating batang lalaki sa bawat sitwasyon at naipasa niya ng sunod-sunod, pero ngayon, may dalang personal na mensahe si Alpes. Nawawala na ang magalang niyang pagpapanggap ng utusan niya ang bata na umalis sa akademya. Oo nga, ang galing ng pekeng pag-arte niya. Tunay na nagsisimula ng igalang ni Will ang laro ng puot ng lalaking ito para bang hindi siya makaalis sa kanyang panig kahit minsan. Alpes ipinagmamalaki ang sarili bilang isang kagalang-galang na kasapi ng isang maharlikang pamilya at ayaw niya ng mga tagapagpagaling na nakaupo lang. Kahit ang kanyang nakatatandang kapatid ay mahina bilang isang tagapagpagaling. Pinagtatawanan siya ng mga tao at ngumingiti lang siya sa harap nila. Ipinagmamalaki ng mga mapanirang mangkukulam ang kanilang kakayahan at ang mga karaniwang tagapagpagaling ay kawawa at kaawa-awa. Ito ang madilim na katotohanan sa karamihan ng mga aral ng maharlikang pamilya, isang mapanirang sistema. Alpes ay pinipilit si Will na umalis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Tokno Jutsu, pero taos-puso namang hindi talaga gagawin ni Will na, "Oo pare, salamat, aalis na ako." Kaya tinatanggihan niya siya. Handa ang marangal na tao na iyon at binigyang diin niya na alam niya ang tungkol sa pamilya ni Will. Salamat sa mga alipin niya at mga koneksyon sa labas, natuklasan ng marangal na tao na may isang kapatid na babae si Will. Parehong may magandang ugnayan ang dalawa. Sa isang utos lang, madaling mapapatay ng kanyang mga alalay ang kapatid na babae ng binata kung nais niya. Ngayon, mas lalong tumitindi ang eksena. Bumaba ang karaniwang malamig na anyo ni Will at diretso siyang tinutok sa leeg ng lalaking ito bago siya sinampal sa lupa. Sunod, siya ay umakyat mula sa likod, hinayla ang kanyang braso sa posisyong madaling masira. Ipinaalala ni Will sa mahal na noble na nagpasya na siya at kahit na umaatungal si Alpes na parang aso, pumutok ang kanyang braso dahilan upang siya ay umiyak na parang siraulo. Ang marangal ay tuloy pa rin sa paghihiganti, sinasabi na hindi siya papatawarin ng akademya sa pagkabasag ng kanyang braso. Pero heto ang astig na trick bro, nakalimutan mo na si Will ay isang manggagamot. Okay na ulit na nangangahulugang maaari na namang masira ng masaya. Muling bumigay ang crack na nag-iwan kay Alpes na wasak sa matinding sakit na dulot ng trauma. Muling ginagamot ni Will at nagpapatuloy ang laro. Muling nanliliit ang marangal, ngunit ibigay pa rin ito. Patuloy ang siklo ng pagbabasag at paggaling na may masiglang pahayag si Will na matibay siyang naninindigan sa kanyang desisyon. Ang pagbabanta sa kanyang kapatid ay isang hangganan na hindi dapat nalalampasan ng taunang ito. Basag, basag, at basag, walang tigil na pagbabasag ng braso hanggang sa mapunit ang espiritu ni Alpes. Ngayon ay naiintindihan niya na ang batang ito ay hindi isang tagapagpagaling, kundi ang makabagong Satanas mismo. Tulad ng paalala sa katotohanan na nakuha ng instruktor, malinaw na ipinakita na hindi na siya pwedeng maglaro-laro pa sa kanya ulit. Noong gabing iyon, pinauwi ni Will ang noble na may masayang pagbati, na para bang walang nangyari. Hindi man lang nakakaramdam ng kahit kaunting pagsisisi ang ating batang lalaki, kahit na nakararamdam pa siya ng kasiyahan bago matulog. Kinabukasan, nagsimula na ang pangunahing paligsahan. Ang mga tao sa arena ay naghihintay sa laban na ito ng may matinding interes. Ang apat na nakapasa sa unang round ay dapat magharap-harap. Isa sa kanila ay si Erika mismo, ang taong higit pang nagpasaya sa inaasahan ni Will. Sa madaling salita, hindi man lang gumalaw ang batang ito at nanalo ng walang laban. Pero may pakiramdam na may mali. Hindi iniisip ni Will na ito ang buong kwento. Hiningi niya na maging maingat siya sa kanya, ngunit hindi ito isang taong madaling maapektuhan at balak niyang ibigay ang lahat. Ipinahayag ni Erika na mas mataas ang kanyang target na marka pagkatapos siyang talunin, kaya nagsimula na ang kanilang epikong laban. Ang kanyang unang atake ay isang matinding bola ng apoy. Maaaring subukan ni Will ang atakeng ito sa pagtanggi nito ng harapan. Ito ay isang simpleng spell ng apoy, walang espesyal dito. Kahit ang kanyang magic panggamot ay madaling makakagamot ng anumang sugat ng walang problema. Ang simpleng galaw na ito ang nagpasubali kay Will na mali ang kanyang akala kay Erika hanggang sa mapansin niya ang isang talagang masama. Ang parehong spell na tumama sa kanya ay higit pa sa isang simpleng atake, ito ay isang bitag. Ipinagpapatuloy ni Erika ang kanyang parehas na atake, naglalabas ng sunog na bola ng sunod-sunod. Pero may isang espesyal na katangian ng kanyang mga apoy na hindi sila namamatay. Itong babae ay natutunan ng Amaterasu mula kay Itachi at kopya ang buong daloy nito. Kahit na mababa ang kanyang lakas ng apoy, ang tagal nito ay kakaiba. Kahit na magpatuloy siya sa aktibong paggaling, paulit-ulit na pinsala ang makakasakit sa kanya. Napatunayan din ito noong huli nang hilingin niya sa kanya na gamitin ang apoy niya para malusutan ang pagsusulit sa pangunahing mahika ng atake. Ipinapakita rin kung bakit hindi siya mapuntahan ng kahit sinong kalahok gamit ang kanyang mga firewall dahil ang mga apoy ay talagang hindi mamamatay.
Ang mga apoy ni Erika ay simbolo ng kanyang katigasan at ang biglaang pagpapakita ng kanyang kakayahan ay nakakuha ng atensyon ng mga tao. Sa totoo lang, sumusuporta lang sila sa kanya dahil gusto nilang mapatalo ang ating binata. Isang pakpak ng kayabangan ng bomb alert sa kanya, ang pagkakatanto na kaya niyang lampasan ang mga paunang laban at mapatanggal pa ang isang kasing lakas ni Will. Binubuo niya ang kanyang kontra-atake at basta-basta niyang pinapatay ang mga apoy habang doble ang kanyang paggaling. Uulitin niya ang parehong galaw pero handa na si Will ngayong pagkakataon. Alam niyang hindi lalaganap ang kanyang mga apoy, sinadyang niyang kunin ito, pinapalakas ang kanyang sariling atake. Ito ay isang henyo na paggamit ng Battle IQ dahil ngayon ay may apoy na kamao ang healer na sumusuporta sa kanyang mga ataking panlaban. Magpapawala si Erika ng biglaan at sumuko sa laban. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya ng walang sugat habang ang tagapagbalita ay idineklara ang ating binata bilang panalo sa laban. Sa kasamaang palad, hindi magbabago ng malaki ang kanyang mga estadistika kahit matapos ang laban. Ang parehong mga tao na sumuporta kay Erika kanina ay ngayon ay kumokontra na sa kanya, tinatawag siyang isang panlilinlang na isang mage na pang-opensa. Kawawa siyang babae na naging suporta buong buhay niya at nalagutan ng hininga sa bigat ng inaasahan, ngunit tinulungan siya ng kanyang mahal na kaibigan na bumangon, binibigyang diin kung gaano siya kagaling makipaglaban. Pati ang paggaling niya sa sugat, nakakakuha siya ng pagmamahal mula rito. Nasa Syra ang matamis na pag-ibig na iyon nang pumasok si Professor Bode sa entablado, sinasabing ito na ang katapusan. Itinuturo niya ang daliri sa manggagamot, tunay niyang tinitingnan si Will bilang isang dumi, at galit na galit siya na isang nakaka-offend na mangkukulam ang umatras laban sa isang tulad niya. Ninakat niya si Erika, kaya naiisip ni Will kung ang ganitong asal ba ay angkop mula sa isang instruktor. Ipinagmamalaki ng tagapangasiwa ang kanyang posisyon, binibigyang diin na ang kanyang tungkulin ay ipahayag ang katotohanan kung ano ito, isang bagay na itinuturing niyang nakakaengganyo. Ngunit habang siya ay umaalis, tiniyak niya sa ating binata na iisa lamang ang magiging matagumpay na kandidato mula sa paligsahan. Lumalapit ang binanggit na lalaki sa tagapagpagaling. Ito ang seryosong Sirius. Nagkakaroon sila ng maikling palitan. Hindi man lang siya tumingin sa kanya habang nagsasalita. Isang naniniwala sa lakas at sang-ayon sa pananaw ni Guru Bode tungkol sa mundo. Ayos lang sa healer iyon, maliban na lang na may isang huling bagay na kailangang aminin ng Prodigy. Tunay na kinikilala niya ang lakas ng healer, ngunit sabay nito, hangad ni Sirius na patunayan na tama ang kanyang paniniwala sa pamamagitan ng panalo sa kanilang laban. Tumingin tayo sa talento ng Prodigy. Naalala ni Will na narinig niya ang kanyang pangalan sa kanyang nakaraang buhay. Isang lalaking may sobrang taas na antas ng panlaban na mahikal. Siya na may napakalakas na panalo. Wala ni sino ang makakatapat sa kanya maliban na lang kung siya ay masusunog sa abo. Ang huling laban sa pagitan ni Sirius at Will ay magsisimula na. Sa nakikita, naiintindihan ng ating batang lalaki na makakakuha lamang siya ng pagkilala mula sa akademya kung mapapabagsak niya ang Prodigy dito, kaya ang layunin niya ay manalo. Nagsimula ang huling laban nang maglabas si Sirius ng isang napakalakas na buhawi mula sa kanyang kinalalagyan. Ang atake ay sumasakop ng masyadong maraming espasyo, kaya't napipilitan si Will na umiwas ng maingat. Sa kanyang sariling bilis na lampas sa limitasyon, umaarangkada si Will ng napakabilis, nilalapit ang sarili sa Prodigy ng buong lakas. Pero bago niya mapaliit ang distansya, pinawawalang saysay ni Sirius ang isang buong lakas na atake ng hangin, pinananatili siyang malayo. Ito ay isang problema para sa tagapagpagaling. Hindi siya makagawa ng seryosong tama nang hindi lumalapit. Nagpapatuloy ang laban ng dalawang puwersa ng kalikasan. Sirius at Will ay nagharap habang napapansin ni Sirius ang bilis niya. Itinaas niya ang kamay para umatake at nagbuga ng matinding hangin na tinutukan ang kalaban. Naiintindihan ng ating binata na ang tornado kanina ay hindi kailanman kasing lakas nitong hangin na ito na kayang wasakin ang buong paligid. Nagsusumikap siyang manatiling nakatayo pero oras na para ipakita ang kanyang galing. Inilalagay niya ang kamay sa lupa at nagsisimulang tumubo ang isang dambuhalang puno habang si Erika sa crowd ay namamangha sa kakayahan ng magic na panggaling, alam niyang siya ay lumakas. Noong nakaraan, ipinakita ng ating binata ang kasanayang ito kay Professor Veronica at ipinaliwanag na nagpasok siya ng enerhiya ng buhay sa halaman na tumulong dito na mabilis na lumaki. Nalaman na niya noon ang tungkol sa attack magic na kayang kontrolin ang mga halaman at nagpasya siyang subukan ito gamit ang kasanayang ito. Nais niyang iangkop ang kanyang taktika ng naaayon. Bigla siyang bumagsak sa lupa at tinulungan siya ni Professor Veronica na tumayo. Nagulat siya sa biglaang pagkapagod sa mana dahil hindi ito binanggit sa libro na maaaring maging ganito kalaki ang epekto nito. Binubuksan ni Veronica ang code, ipinaliwanag na mas madali ang sirain kaysa magpagaling dahil mas malaki ang konsumo ng mana sa pagpapagaling kaysa sa attacking magic at ang pag-uulit ng attack magic gamit ang magic panggaling ay marahil isang hindi epektibong paggamit ng mana. Alam niya ang mga kahihinatnan ng kasanayang ito, kaya't balak niyang itago ito para sa mga pagkakataong magagamit ito ng tama. Bumabalik tayo sa kasalukuyan, ginamit ng ating lalaki ang kasanayang ito sa labanan dahil hindi masyadong epektibo ang kanyang magic pang-atake, kaya nagpas siyang umasa na lang sa galaw na ito. Nang matapos tumubo ang puno, nagawang putulin ni Sirius ito gamit ang atake ng Windblade. Ito ang nakakalito sa ating lalaki dahil ang mahika ni Sirius ay binubuo ng mga tornado na maaaring lunurin ang mga kalaban at mga bagyo na kayang liparin ang malawak na lugar. Ang kanyang mga blades ng hangin ay para sa matitibay na bagay habang ang tornado ay pumipigil sa sinumang lalapit sa kanya sa pamamagitan ng pag-ikot sa paligid niya.
Malalaman ni Will na may dahilan kung bakit tinatawag si Sirius na pangunahing kandidato, ngunit sinubukan din niyang palakasin ang sarili gamit ang mahikang ito at tumalon papunta kay Sirius. Agad na siyang bumubuo ng tornado sa paligid niya at minamaliit siya, sinasabing hindi niya siya maaabot kahit anong gawin niya. At siguradong hindi siya nagkamali, pagkatapos maabot ng ating batang lalaki ang tornado, siya ay itinapon palayo. Ngumiti si Sirius, ngunit biglang napagtanto niyang may mali na malaki. Tinitingnan niya ang kanyang balikat at nakikita niyang tinusok ito ng piraso ng kahoy. Malabo ang kanyang mukha habang humihingi siya ng paliwanag. Matyaga niyang inilalahad ang kanyang taktika. Alam niyang hindi kayang protektahan ni Sirius ang lupa sa ilalim niya. Kaya ang halaman sa ilalim ay nagpadala ng mga ugat nito sa iba't ibang direksyon, kaya siya nagtamo ng tinusok na balikat. Nagtataka ang pangunahing tauhan kung nag-aalala siya kay Professor Bode dahil sobrang magkaiba ang kanilang mga personalidad habang umuungol si Sirius sa sakit. Ipinaliwanag ni Sirius na tinuturuan siya ng guro dahil siya ay malakas. Mas marami pang tanong ang ibinato niya rito, alam niyang galing siya sa isang kilalang pamilya. Ibinubunyag ni Sirius ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Mahalaga ang kakayahan sa mahika higit sa lahat. Ang pinakamalakas na tao ang nagiging pinuno ng pamilya, walang ibang salik tulad ng kasarian o edad ang mahalaga. Nagdulot ito ng mga kalaban sa loob ng pamilya, lahat ay naglalaban para sa kapangyarihan at tumangging turuan siya mismo ng kanyang ama. Para kay Sirius, ang pakikinig sa guro ang nag-iisang paraan para tunay siyang makamit ang kapangyarihan at lakas. Pagkatapos, muling pinagsasama-sama niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa mahika na nagulat sa buong karamihan, kabilang na ang ating pangunahing tauhan. Isang dragon ang nabubuo mula sa lakas ng mahika at idineklara ni Sirius na tapos na ang laban na ito. Nakatuon ng dragon sa ating bida na nagpapaalala sa kanya na hindi ito laro lamang. Noong nakaraan, akala ni Will na mas madali ang mga mage na may panlaban na magic kaya gusto niyang magsumikap pa. Pero nagkamali siya buong panahon. Naisip niya na hindi lang talento ang nagsasabi kung sino ang mas superior. Kasama rito ang angkan, talento, at nakaraan. Lahat ng ito ay nagtutulak sa kanya na sabihin kay Sirius na gusto niyang talunin siya sa laban na ito. Naguguluhan si Sirius sa biglaang pahayag. Itatapo ni Will ang kamay sa lupa, naghahanda gamitin ang kanyang espesyal na buto at muli siyang magpapalago ng isang puno na tinatawag na Yggdrasil. Ang halaman ay mabilis na lalaki, kumakain ng mas maraming mana kaysa sa iba pang mga halaman. Gayunpaman, ang maganda dito ay magpapatuloy itong paglaki hanggat patuloy na magbibigay mana ang ating lalaki dito. Si Sirius ay umatake gamit ang isang tibak ng hangin na muling nakatama sa puno at pinutol ito sa kalahati na nagtulak dito pataas sa langit. Ngunit nang tumingin siya pataas ng isang sanga na lumilipad ay naging isang napakalaking puno at papalapit na ito ng diretso sa kanya. Samantala, iniisip ni Will na dahil ginagamit na ni Sirius ang kanyang mahika para panatilihin ang hangin na dragon, wala na siyang sapat na oras para magdepensa. Akala niya ay tama at bumagsak ang puno kay Sirius. Habang tinitingnan niya pataas, nakikita niya si Will na nakatayo na may nakatutok na kutsilyo sa kanya na nag-iisip na talo na siya. Inanunsyo si Will bilang panalo. Tumatanggap ang mga tao ng palakpak dahil hindi nila inaasahan na matatalo si Sirius at pinag-uusapan nila ang lakas na taglay ng pangunahing tauhan. Pagkatapos, inaalok ng bayani ang kanyang kamay upang tulungan si Sirius na makabangon, pinupuri ang kanyang lakas. Ngunit tila talunan si Sirius. Sinusubukan ng ating batang lalaki na pasayahin siya, aminin na maganda ang laban. Biglang pumasok si Professor Bode, halatang nadidismaya kay Sirius. Sa kanyang lakas, pinakawalan niya ang puno at niyayakap siya sa baywang. Dinadala niya siya palayo, galit na nabigo si Sirius, sinasabing muling sisimulan ang kanyang pagsasanay mula sa simula. Lahat ng tao ay napapaatras, alam nilang sobrang nakakabahala ang tunog nito. Lumingon si Bode sa mga tao, sumisigaw na ito ay para sa lahat. Galit na galit, hindi makapaniwala na isang tunay na manggagamot ang nanalo sa una. Napapansin ni Will na lumalala na ang pag-uugali ni Bode. Nagsimula siyang ipagtanggol si Sirius, sinasabing maganda ang kanyang lakas at hindi nangangahulugang mahina siya kapag natalo. Habang papalapit siyang ipagtanggol pa ang kalaban, mariing pinatigil siya ni Bode. Pagkatapos, nilalakad ni Bode papunta sa ating lalaki, tinutokso ang kanyang mga depensang pahayag para kay Sirius. Binabato niya si Sirius at tinatawag na tanga ang ating lalaki, sinasabi na sa isang laban, tanging lakas lang ang makakakuha ng pinakamainam na resulta. Sa kanyang damdamin, ipinahayag niya na ang pagkatalo ay nagpapakilala na mas alam niya ang sarili kaysa sa itinapon na basura. Naguguluhan si Will sa sobrang pahayag ni Bode tungkol sa kanyang sariling disipulo. Nagsimula siyang magtalo na hindi karapatan ni Bode ang magsabi ng kahit ano dahil healer siya. Maliwanag ang galit sa mga mata ni Bode habang sinusubukan niyang panghinaan ng loob ang ating lalaki, sinasabi na malapit na siyang itapon sa mahina dahil walang gaanong halaga ang pagiging isang healer. Mas lalo siyang tinutokso sa pamamagitan ng pagturo sa matinding pagbawas ng kanyang mana na nagugulat sa ating batang lalaki. Dagdag pa ni Bode na ang mga mahihina ay mga parasitiko na nagpapatay sa mas malakas. Ang pagtawag sa kanya na pabigat ay nagdulot sa ating binata ng isang flashback mula sa kanyang nakaraan kung saan siya ay inabuso ni Bode dahil hindi siya sapat na malakas. Kahit noon, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili na pinipilit na ang mga tagapagpagaling ay sumusuporta sa iba gamit ang kanilang mahika. Niyuyurakan niya, sinubukan niyang patunayan na kailangan ng mundo ang mga tagapagpagaling para mapanatili ang balanse, kung hindi ay mamamatay ang sangkatauhan.
Bold pinakawalan siya at naaalala kung paano dati nakatayo ang kanyang disipulo sa harap upang bumili ng oras para makaligtas ang rear guard, ngunit pinatay siya ng mahihinang halimaw sa punto ng pagtakas. Namatay ang kanyang disipulo na walang mapuntahan at walang magawa si Bold, alam niyang hindi niya ito mapapagaling. Hinawakan niya ang kanyang kamao at sigaw na hindi dapat mamatay si Sirius dahil sa basura na iyon. Sa praktikal na pananaw, hindi naman ganap na mali ang propesor. Kung mahina ka, sa huli ay mamamatay ka rin kahit ano pa ang gawin mo, at kailangang mag-ensayo ang mga tao para makaligtas. Gayunpaman, darating ang panahon na mas lalong magiging marahas ang mga halimaw, at kapag nangyari iyon, hindi pwedeng maging makasarili ang mga malalakas. Para sa mga ganitong sandali, kailangang marunong makipaglaban ang mga walang talento. Bumabalik tayo sa kasalukuyan, hinahamon ng ating lalaki ang propesor sa isang laban, umaasang mapapansin siya nito. Tumatwa si Bold at tinanggap ang hamon, kampante na walang paraan na mananalo ang isang simpleng healer laban sa kanya. Nang marinig ito, nagpanik ang referee at nagtatanong kung seryoso talaga si Bold sa hamon. Iginagagalang na binabago ni Bold ang mga patakaran ayon sa kanyang kagustuhan. Walang paraan palabas, dinala ng referee si Sirius palayo. Isang espesyal na laban, Will laban kay Bold ang inanunsyo, at ilang sandali pa, nagsimula na ang laban. Inilalabas ni Bold ang kanyang mga daliri, nagmamayabang na ipapakita kung gaano kaina ang ating batang lalaki. Sa dami ng mana na natitira, nag-aalala si Will sa paglaban sa pinakamalakas na kalaban na kanyang hinarap sa matagal na panahon. Nagsisimula siyang magplano ng maingat dahil hindi ito isang karaniwang laban. Habang papalapit na siyang magsimula, sumisigaw si Bold tungkol sa kabagalan ng ating lalaki at inilalabas ang kanyang atake. Ang kislap ng mahika ay sapat na upang paliwanagin ang buong lupa. Pagkatapos ay ipinagmamalaki niya na tinuruan niya ito ng 3 dahilan kung bakit siya siguradong mananalo. Isang mabigat na halaga ng mana ang sumisilay habang ibinibigay niya ang unang dahilan, ang kalamangan sa distansya upang mapigilan ang kalaban. Ang ikalawang dahilan ay bilis na pumipigil sa kanila na kumilos. Ang ikatlong dahilan ay ang lakas na tapusin sila sa isang suntok. Habang si Bold ay magpapatuloy na, tawa niya na baka hindi niya marinig ang protagonist ngayon. Muling tumayo ang ating lalaki, nagtatanong kung nasaan ang lakas na kayang tapusin sa isang suntok. Kahit na halatang sugatan, nakatayo pa rin ang ating bata, alam na ang propesor ay may kakaibang mahikang kidlat. Upang mailigtas ang sarili mula sa pinsala ng kuryente, kailangan niyang iwasan ng direktang tama sa loob ng kanyang katawan. Alam niya na magiging walang silbi ang kanyang kakayahan kung tamaan ang kanyang utak o puso dahil hindi magiging sapat ang kanyang mahikal na paggaling. Dahil dito, gumawa siya ng blood circuit na madaling magdala ng kuryente. Hinawakan niya ang kanyang kamay gamit ang kanyang kutsilyo, kaya kapag tumama ang kuryente sa tibak, dumadaan ito sa kanyang braso at mga binti at nipapasa sa lupa, binabawasan ng pinsalang natatanggap niya. Kahit na noon, napakahirap pa rin tiisin ng mga atake ng kuryente. Panahon na para sa ating binata na maglunsad ng panlaban. Binabaliwala ni Bold siya, sinasabi na nakararamdam siya ng awa sa kanya, alam na halos hindi niya na ipagpatuloy ang pagtitiis sa atake. Pagkatapos ay sinimula ni Will na palakasin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng mahika, ngunit biglang napagtanto na hindi niya maipapasok ang lakas sa kanyang katawan. Ibinunyag ni Bold na ang kanyang bughaw na kidlat ay nagpaparalisa sa biktima, kaya't hindi ito makakilos. Napagtanto ni Will na maaaring nasa seryosong panganib siya at muling itinaas ang kanyang kamay habang papalapit ang isa pang atake sa kanya. Sa kayabangan, nais ni Bold na magpatuloy. Gamit ang natitirang mana, kailangan niyang makita kung ilang suntok ang kayang tiisin ng pangunahing tauhan. Bold ay naglabas ng kanyang atake, nagdulot ng gulat sa lahat habang ang ating binata ay patuloy na nagtitiis. Alam na ang propesor ay tunay na may malakas at walang mali na kakaibang mahika na nagpapalakas sa kanyang kayabangan. Ngunit tumanggi ang pangunahing tauhan na sumuko. Nagpasya siyang mananalo siya, ilalagay ang lahat ng natitirang mana at lakas niya sa pagmamanipula. Hinampas niya ang kamay sa lupa at agad na nagsimulang tumubo ang isang puno ng yaman na gawa sa tubig. Ang punong ito ay may kakayahang sumipsip ng malalaking dami ng tubig mula sa lupa at itago ito, kaya kung gagamitin bilang harang, madaling maipapasa ang kuryente. Ngunit, may ibang plano ang tadhana. Nabubulabog ang lahat ng maputo ni Bold ang puno gamit ang kanyang kuryenteng atake. Hindi makapagsalita ang ating binata habang nilalakad ni Bold palapit sa kanya, naniniwala na wala nang natitirang laban ang pangunahing tauhan. Ngunit habang tinitingnan ni Bold ang nahulog na puno, nakikita niya ang mabilis na paglaki ng mga kabute na tunay na nakakagulat sa kanya. Nakaramdam ang ating binata ng tahimik na ginhawa. Epektibo ang kanyang paraan dahil mabilis na tumutubo ang mga kabute pagkatapos ng kidlat. Kapag ang isang kagubatan ay naging isang wasteland dahil sa kidlat, nagkakaroon ito ng pagkakataon para sa paglago ng walang kalaban at kabilang sa mga unang lalabas ay ang mga kabute. Ngunit hindi lang iyon ang kanilang dalang benepisyo. Nagdudulot din sila ng paralisis sa katawan at naranasan ito ni Bold ng direktang. Nababalisa siya at sinasamantala ng ating lalaki ang pagkakataon, alam na ang kalamangan sa pagitan nila ay tuluyang nawala na. Inihahanda niya ang kanyang kamao at direktang pinapalo ito kay Bold, ngunit nakaiwas si Bold at tinamaan ang ating lalaki sa tiyan. Ibinubunyag niya na magaling din siya sa malapitang labanan at ang kanyang kakaibang mahika ay nagpapahintulot sa kanya na higit pang manipulahin ang kuryente. Sinasabi niya na kung papalakas niya ang kanyang katawan gamit ang kuryente para pabilisin ang galaw niya, walang magiging laban ang nakakatakot na gimmick na iyon. Sa lupa, nakakahawak sa kanyang dibdib, hindi matanggap ni Will na maaaring hindi siya manalo.
Ipinagmamalaki, binubuga ni Bod ang kanyang kamao, idiniin na siya ang panalo sa laban. Ngunit bago pa siya makabato, may hamarang sa kanya. Lumingon siya, at nakita si Profesor Veronica na nakataas ang kanyang espada. Sinusubukan niyang pabayaan siya, sinasabing huwag siyang makialam bilang baguhan. Nananlalamig ang ating batang lalaki, ngunit may liwanag ng pag-asa na sumisilay nang makita niya si Veronica. Sinasabi niya na malinaw na ang resulta ng laban, at ang karagdagang pagtama sa bata ay magdudulot lang ng hindi kailangang sakit. Sinusubukan ni Bod na ipaliwanag ang sarili, sinasabing si Will ay isang manggagamot at kaya niyang pagalingin ang sarili niya. Pinoprotektahan ni Veronica ang ating lalaki, sinasabing wala nang natitirang mahikal na lakas siya dahil ibinuhos niya lahat sa mga laban na kamakailan lang niya nilabanan. Galit na muling sumusugod si Bod, iniisip na kulang lang si Veronica sa tapang na ituloy ang laban. Agad namang sumugod si Veronica, hawak ang kanyang espada, at nagtulungan silang tumalbog para maglaban. Biglang lumitaw ang punong guro, pinipigilan si Bod na magpatuloy, at humingi ng paumanhin kay Veronica sa hindi pagpapaliwanag ng sitwasyon kanina. Inanunsyo niya ang pagtatapos ng pagsusulit at pinapauwi ang lahat habang sinusubukan ng ating lalaki na magpagaling, ngunit nabigo dahil ubos na ang mana niya. Pinangata ni Veronica si Will sa kanyang mga braso, sinasabing magaling ang kanyang performance. Hinihikayat niya siyang magpahinga at huwag pilitin ang sarili, ngunit hindi sapat ang mga pangakong ito para sa kanya. Kinabukasan, naglalakad siya sa paaralan, iniisip ang pagkakaiba sa lakas. Nakakapagtaka pa rin sa kanya kung paano nawala ang tao kahit na may mga taong napakalakas sa paligid, kaya't nagpasya siyang palakasin pa ang kanyang sarili. Pumasok si Will sa silid, at tuwang-tuwa ang punong guro nang makita siya, napapansin na gumaling na ng husto ang kanyang mga sugat. Ipinaliwanag ng batang lalaki na nang bumalik ang kanyang mana, halos agad ang paggaling. Inaasahan ng punong guro na walang magiging problema si Will sa pagsasanay sa larangan na ikinagulat ng pangunahing tauhan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya, ipinaliwanag na dahil nakuha ni Will ang unang pwesto sa pagpili, siya ay pumasa. Kasama niya, sina Sirius at Erica ay nakapasa na rin. Naghahanap si Will ng paliwanag dahil sinabi ni Bod na lahat ay nabigo noon. Ipinaliwanag ng punong guro na nangyayari ito taon-taon upang paniwalaan ng mga estudyante na nasa krisis sila upang mapanatili ang kanilang seryosong pag-iisip kahit na sa huli ay may ilan ding nalilinis. Dahil sa malaking panganib ng pagsasanay sa larangan, kinailangan ni Bod magpanggap bilang guro at kahit na mahigpit, naging epektibo ito. Sa kanyang nakaraang buhay, palagi nang nasa unahan si Bod para sa sangkatauhan at isa siya sa mga bayani na nagsubok iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkalipol. Pagkatapos, hinihikayat ng punong guro ang pangunahing tauhan na bumuo ng isang grupo kasama ang mga estudyante mula sa ibang paaralan bilang isang mananakop upang matanggap niya ang mga totoong kahilingan sa paglaban sa mga halimaw. Naiisip ni Will na ito na ang unang pagkakataon na haharap siya sa mga halimaw, ang mga halimaw na naging direktang sanhi ng pagkakalipol ng sangkatauhan sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga nilalang na may mahikal na kapangyarihan ay kilala bilang mga halimaw, ngunit hindi lahat ng halimaw ay likas na nakakatakot sa tao. Maaaring umatake ang ilan sa tao, ngunit madalas para lamang sa kanilang sariling kaligtasan. Kung naaral ng maayos ang kanilang ekolohikal na pag-uugali, maaari sana silang nagamit bilang kalapit na mga species sa halip na ituring ng mga kaaway. Gayunpaman, 2 taon mula ngayon, nakatakdang magbago ang mundo sa ilalim ng impluwensya ng pulang buwan. Ang mga halimaw na na-expose sa pulang buwan ay magiging mabagsik at iba't ibang uri ng super halimaw ay magsasama-sama na may iisang layunin, ang tuluyang pawiin ang sangkatauhan. Pagkatapos, 2 taon matapos ang sakunang iyon, ang mismong hari ng mga demonyo ang bababa sa mundo. Ang serye ng mga pangyayaring ito ay magdudulot sa sangkatauhan ng ganap na kawalan ng laban, dahilan upang bumagsak ang mga bansa at maraming tao ang mamatay. Hihilingin ng mga mage na may atake sa labanan, ngunit dahil sa kawalan ng kontrol, patuloy silang mamamatay kasabay ng mga kabalyero. Kahit ang mga mage na nagagamot ay masasawi rin kapag bumagsak na ang mga linya, kaya walang maasahang tutulong sa mga sugatan. Sa oras na mamatay ang pangunahing tauhan sa kanyang nakaraang buhay, halos wala nang natitirang tao na kayang lumaban. Kung magpapatuloy ang tao sa kanilang buhay ng walang pagbabago, hindi nakakayanin ng sangkatauhan na mabuhay pa. Hindi niya maaaring hayaang mangyari muli ang ganitong trahedya. Nangangako siyang palalakasan ng sarili niya higit pa sa sinuman noong nakaraang buhay niya upang makalaban sa malaking pagsalakay ng mga dambuhalang halimaw. Higit pa dyan, nais niyang tuklasin ang tunay na sanhi sa likod ng pulang buwan na nagpasira sa mga halimaw, umaasang mapuksa ang pinagmulan ng sakuna mismo. Napapansin ng punong guro ang determinasyong nakikita sa kanyang mga mata at labis siyang humanga. Nakikita niya ang potensyal sa kilos ni Will at nagtatanong kung sapat na ba ang pag-iingat ng mga guro tungkol sa nalalapit na pagsasanay sa labas. Tinitiyak ng punong guro na may angkop na mga hakbang, ngunit malinaw niyang nais lalo pang hikayatin ang paglago ni Will. Pagkatapos, habang nakatayo sa labas ng campus kasama si Veronica, nilapitan ni Bod ang pangunahing tauhan. Habang sinusubukan ni Will ipakita na naiintindihan niya ang dahilan sa likod ng ugali ni Bod, muling sumigaw si Bod sa kanya at umalis. Pero bago umalis, sinabi niya kay Will na gawin niya ang kanyang makakaya sa training. Pagkatapos, habang paalis na siya, tahimik niyang pinasalamatan si Will sa pag-aalaga kay Sirius. Si Sirius, na nakatayo sa likod niya, ay umakyat din at nagpasalamat kay Will. Sinasabi niya na ngayon ay maaari na niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang mga kahinaan at maging mas malakas kaysa dati.
Hanggat siya ay nakaligtas, alam niyang makakamit niya ang kanyang paghihiganti, at sa pagkakataong ito ay hindi na ito mawawala sa hangin. Hinimok siya ng pangunahing tauhan na maging mas malakas pa, at nagbabatukan sila ng kanilang mga kamao bilang isang tahimik na pag-ayon. Para kay Will, pakiramdam niya ay isang kalamangan na nagsisimula ng lumitaw ang mas bihasang mga attack mage dahil magiging napakahalaga nilang mga kaalyado sa mga darating na laban-laban sa mga halimaw. Saglit pagkatapos, sila ay umalis sakay ng isang karwahe. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinagbigay alam sa kanila na papalapit na ang gubat ng Dunkel at malapit ng repasuhin ang mga detalye ng pagsasanay. Ipinaliwanag ni Veronica na makikipaglaban sila sa mga goblin bilang bahagi ng isang misyon na hiniling sa loob ng Dunkel Forest. Sinusundan niya ang 3 estudyante mula sa Schwartz, Haylich, at Gilbert. Pagkatapos ay lumingon siya kay Will at sinabing siya ang gagawa ng isang pangkat na 4, suportado ng isang guro mula sa isa sa mga akademya. Tinanong ni Erica kung naayos na ba ang mga kasapi ng grupo at siniguro ni Veronica na magiging kasama niya siya sa parehong grupo. Kahit na nakakatakot kay Erica si Veronica, mas pinipili pa rin niya ito kaysa makasama ang isang ganap na estranghero. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabihan sila na narito na sila. Paglabas nila sa karwahe, napansin ni Veronica na naroroon na ang mga estudyante mula sa Gilbert. Iniisip ng pangunahing tauhan na sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang masyadong kakilala o koneksyon. Biglang lumapit sa kanya ang isang babae at niyakap siya ng mahigpit, sinabing matagal na niyang gustong makilala siya. Nababalisa ang pangunahing tauhan, lubos na nalilito kung sino siya maaaring siya. Mabilis niyang ipinakilala ang sarili bilang si Marie Goldbrand, ang punong guro ng Schwartz Academia at apo ni Alnuram Goldbrand. Lubos siyang nabigla sa kanyang pagpapakilala dahil malinaw niyang naaalala siya mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya inaasahang makikita ang batang babae na minsang inalagaan niya sa bahay ng principal, lalo na dito sa gubat. Nakikita siyang muli ay nagdudulot sa kanya ng pag-aalala kung kumusta na siya at agad naman siyang pinapalakas ng loob na maayos naman ang kalagayan niya. Halos agad, nagsimula na siyang mag-sorry, sinasabi na hindi niya kailanman na ipasalamat ng maayos noon. Binabaliwala niya ito ng basta-basta, sinasabi na wala iyon, ngunit iginiit niya na nais niyang bayaran ang kabutihang loob sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay para sa kanya. Ipinaliwanag niya na wala siyang talento sa mahika, kaya pumasok siya sa Gilbert Academy at nagpa siya na pag-ukulan ng pansin ang pag-aaral ng espada. Dahil sa kanyang walang sawang pagsisikap, siya ang naging top student sa pagsusulit ng akademya. Nagtatawa siya nang mapansin kung gaano ka-impressed ang pangunahing tauhan. Tunay siyang naantig sa kanyang tagumpay dahil ilang buwan lang ang nakalipas ay nakarete siya at sa kabila nito, naabot niya ang pinakamataas. Hinawakan niya ang kamay niya at sinabing nasa iisang grupo sila dahil sa kanilang mga talento at gagawin niya ang lahat para mapatunayan na siya ay makakatulong sa kanya. Sa sandaling iyon, sa wakas naintindihan niya ang tunay na ibig sabihin ng punong guro nang sinabi nitong alagaan siya. Bago pa niya ito maisip ng mas malalim, bigla siyang hinailan nito para salubungin ang mga estudyanteng kaka-rating lang mula sa Hillick. Nanunood mula sa gilid, nagulat sina Veronica at Erica sa kung gaano kasaya at palakaibigan ng kanilang samahan. Sa labas ng karwahe mula sa Hillick, tanong ni Marie kung nasa loob sina Olan at Turf. Dahan-dahang lumalabas si Olan, kalmadong sinasabi na hindi na kailangang magmadali. Masaya niyang binabati ang lahat, ipinapakita na siya ang guro na nakatalaga sa kanilang grupo. Si Olan ay isang guro sa Hillick Academia at sa nakaraang buhay ni Will, si Olan ang pinakamagaling na mage ng pagpapagaling noong panahong iyon. Ang malaman na kasali siya sa parehong grupo ni Will ay tunay na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos niyon, lumabas din si Turf mula sa karwahe at ipinakilala ni Marie ang sarili niya sa kanya. Ngunit, nanlaki ang mata ni Turf nang mapansin nilang magkahawak ang mga kamay nila. Siyempre, humihingi siya ng pagpapakilala sa pangunahing tauhan. Ipinakikilala ni Will ang kanyang sarili at agad na inisip ni Turf na siya ay isang mage ng atake. Pagkatapos ay sinabihan ni Olan ng mga estudyante na maaari nilang gawin ang anumang nais nila at magbabantay na lang siya. Ang casual na pag-uugali na ito ay nagulat sa lahat ng estudyante. Lumakad si Will papunta kay Olan at nagtatanong kung maaari niyang tawaging master siya. Tinanong ni Olan kung bakit at ipinaliwanag ni Will na gumagamit siya ng magic panggagamot ngunit wala siyang tamang guro na makakatulong sa kanya na magprakti at mapahusay ito. Tinanong niya kung willing si Olan na turuan siya. Sabi ni Olan, narinig na niya si Will dati at agad siyang pumayag na turuan siya ng ilang magic panggamot. Si Maria ay tumakbo papunta sa kanila, iginiit na dapat din siyang tawaging master ni Olan kung gagawin iyon ni Will. Sa gilid, pinapanood ni Veronica kung gaano kaganda ang samahan ng grupo. Pagkatapos nang italaga ang misyon ng pagsupil, bawat grupo ay utosang gumamit ng kubo bilang kanilang base. Ang lugar kung saan ay ulat ang presensya ng mga goblin ay nasa malalim na bahagi ng gubat kaya't nagpa siya sina Olan, Marie, at Will na agad na pumunta roon. Samantala, inutusan si Turf, ang mage na tagapagpagaling, na manatili sa base, iwasan ang mga linya ng harapan ayon sa tradisyonal na protocol. Habang naglalakad sila papunta sa lugar kung saan nangyayari ang pag-aanak ng mga goblin, tinanong ni Marie kung talagang magpapanggap lang si Will bilang isang mage na nagagamot sa harap na linya. Sagot niya ng kalmado, huwag siyang mag-alala tungkol sa kanya. Ipinaliwanag niya na siya na ang magiging tagapangasiwa ng grupo, kaya maaari nilang labanan ng malaya habang siya ay nakabantay sa lahat. Sinaseryoso ang kanyang mga salita, tinanggap nilang walang mahigpit na patakaran ang tagapangasiwa.
Agad nilang sinimulang hulihin ang mga goblin. Sa isang mabilis na galaw, pinutol ni Marie ang isang malaking grupo ng mga goblin ng sabay-sabay. Hindi makapaniwala ang pangunahing tauhan sa kanyang nakikita, naaalala na ilang buwan lang ang nakalipas ay nakarete lang siya ng buong panahon. Sa susunod na eksena, pinutol ni Marie, ang blondeng babae, ang ilang goblin gamit ang malakas na hampas ng espada. Nakita siya ni Will, nagulat at naisip na kaya niyang linisin mag-isa ang lugar. Ngunit bigla ring nagsimulang dumami ang mga goblin. Nakita ang sitwasyon, sinabi ni Ren na habang magaling ang blonde na babae sa pagsugod, nahihirapan siya kapag mas marami ang kalaban. Pagkatapos ay iniutos niya sa ating bayani na tulungan siya sa laban na ikinatuwa ng bayani dahil matagal na siyang hindi nakipaglaban sa mga halimaw. Pinapagana ang kanyang mahika, siya ay tumatalon pasulong at mabilis na pumapatay ng mga goblin. Matapos silang mapagtagumpayan ng may kaunting pagsisikap, naaalala niya ang kutsilyong ibinigay sa kanya ni Profesor Ben Arica, ang guro na may puting buhok, na napakatalas at malaking tulong sa laban. Nabibigla rin ang blonde sa galing ni Will at sinasabi ng mentor na tapos na ang kanilang gawain para sa araw kaya dapat na silang umuwi. Sa sandaling iyon, napansin ng dalagang blonde na pakiramdam niya ay mas magaan ang kanyang katawan kaysa dati. Ipinaliwanag ng bayani na ito ay dahil sa kakayahan sa paggagamot ng mentor. Napagtanto niya na ang tunay na lakas ng mentor ay nasa kanyang mahika sa paggaling na napakadali nitong gawin kaya madalas ay hindi napapansin. Bagamat maaaring hindi ito kilalanin ng mundo, naniniwala siya na ang kanyang mentor ang pinakamagaling na manggagamot sa mundong ito. Sa gabi, bumabalik sila sa kanilang bahay pahingahan. Isang batang lalaki na nagngangalang Turf ang natuwa nang makita sila, napapansin na walang nasaktan sa kanilang misyon ngayon. Sinasabi ng blondeng babae na naiintindihan niyang mahusay ang kanilang mentor bilang isang manggagamot pero nagtatanong siya kung bakit parang alam na alam din niya ang tungkol sa labanan sa front lines. Ipinaliwanag ng mentor na ang mga linya ng front ay kung saan matatagpuan ang karamihan ng mga nasugatan at sa paggamot sa mga tao doon, natural niyang nakakakuha ng praktikal na kaalaman habang tumatagal. Sinasabi ni Turf na madalas na naglalakbay ang mentor sa iba't ibang lugar, kaya bihira siyang magturo ng regular na klase. Nang marinig ito, naisip ng bayani na hindi umiwas sa panganib ang mentor kapag tungkol sa pagliligtas ng buhay. Napagtanto niya na ang mawala ng isang tulad niya ay magiging malaking kawalan sa sangkatauhan. Alam niya rin na may oras pa bago mangyari ang hinaharap na kaganapan kung saan mamamatay ang mentor. Ngunit upang baguhin ang kapalaran na iyon, napagpasyahan ng bayani na hindi niya hahayaang mangyari ulit ito sa buhay na ito. Samantala, habang nagkakaroon sila ng mapayapang gabi sa bahay, isang grupo ng mga goblin ang nagtitipon sa isang tagong lugar, nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang upang mas lalo pang maghasik ng destruction. Pagkatapos niyon, muling nagsimula ang hero at ang kanyang koponan sa isang misyon ng pagsupil sa mga goblin. Inilalapat nila ang natutunan mula sa mga nakaraang laban at unti-unting umuunlad ang kanilang pagtutulungan. Gayunpaman, sa isang karaniwang pagsalakay, biglang sinabi ni Mentor Ren na umuwi na ang lahat. Nababahala ang bayani sa desisyong ito dahil hindi nila nakatagpo o napuksa ang kahit isang halimaw noong araw na iyon. Ipinaliwanag ng mentor na ang mga goblin ay sobrang teritorial. Kapag may pumasok na hindi nila kasali, agad silang aatake, gaya ng nangyari noong mga nakaraang araw. Pero sa kabila ng narating nila, ni isang goblin ay hindi nila nakita na nagpapahiwatig na may mali. Pinili niyang umatras at magkaisa muli sa ibang grupo. Itinuro ng dalagang blonde na may base malapit si Professor Von Rica kaya maaari silang pumunta doon para sa kaligtasan. Pagkatapos ng ilang sandali, narating nila ang lugar kung saan nakatira ang ibang grupo. Sa kanilang gulat, natuklasan nilang nakatali si Erica, ang kaklase natin, gamit ang mga tali. Nang makita ito, agad na tumakbo ang blonde para iligtas siya. Ngunit nang siya ay tumapak pasulong, bigla siyang nahulog sa isang nakatagong hukay na bitag sa lupa. Sa sandaling iyon, maraming pana ang ipinukol sa guro, ngunit agad na naitama ng ating bayani ang lahat ng mga ito. Pagkatapos ay napansin niyang maraming mga goblin ang nakapaligid sa kanila para umatake. Nakalabas din ang blondeng babae mula sa hukay at pareho nilang naghahanda upang labanan. Ngunit nagtatanong ang bayani kung bakit nangyayari lahat ito. Ang ganitong aktibidad ng mga halimaw ay inaasahang tataas lamang pagkatapos ng pulang buwan na nasa loob pa ng 2 taon. Nakikita ang paglala ng sitwasyon, pinapagana niya ang kanyang kapangyarihan at tumatawag ng ilang kahoy na golem. Inutusan niya si Marie na huwag makipaglaban sa harap at sa halip ay umatake mula sa likod. Habang pinipigilan ng mga golem ang mga goblin, nakakita siya ng pagkakataon at sumugod ng isang malakas na saksak sa lupa na agad na nagpatomba sa maraming goblin. At nakikita ang kanilang koordinasyon, nakakaramdam ng kasiyahan ng mentor at umaalis upang iligtas si Erica. Ngunit habang siya ay sumusulong, biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa ang isang makapangyarihang boss monster upang atakihin siya. Nakita ito ng bayani at nag-alala dahil hindi niya maaaring hayaan na mamatay ang kanyang mentor ng ganito. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nang umatake ang halimaw, madali nitong naiiwasan ito ng mentor. Nagkaroon siya ng pagkakataon, nilagyan niya ng mahika ang likod ng nilalang, dahilan upang ito ay bumagsak agad. Paano mo nagawa iyon? Tanong ng bayani na sinagot ng mentor na natutunan niya ang galaw na iyon mula mismo sa bayani. Pero nilinaw niya na pinatulog lang niya ang halimaw dahil siya ay isang manggagamot at hindi nakikipaglaban upang saktan ang mga kalaban. Pagkatapos niyon, mabilis nilang inililipat ang kaklase ng bayani sa isang ligtas na lugar habang tumatakas sa teritoryo ng mga goblin.
Ginamit ng mentor ang mahikang panggagamot sa kanya at agad siyang nakabangon. Tinanong ng ating bayani kung ano ang nangyari at bakit mag-isa siya. Ipinaliwanag ni Erica na maayos ang naging misyon noong nakaraang araw, ngunit madalas nagkakaroon ng problema kapag bumaba ang kanyang bantay. Pag-ayisan niya noong umaga, wala na si Professor Ben Erica, iniwan ng isang note na nagsasabing mag-ingat sa lugar. Habang pinag-uusapan niya ang sitwasyon kasama ang kanyang dalawang kasama, sinabi nila sa kanya na maghanap at magmasid sa propesor. Sabi niya na pagpasok niya sa gubat, napansin niya ang isang matamis na amoy na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay. Nang marinig ang paliwanag, naisip ng mentor na malamang ginamit ng mga goblin ang isang pampatulog na gamot sa kanya. Nag-aalala rin siya dahil tila nakikipagtulungan ng mga goblin sa isang ogre na labis na kakaiba. Gayunpaman, sinasabi niya na walang oras para suriin pa ang sitwasyon. Kailangan muna nilang pumunta sa base ni Erica at magkaisa muli kasama ang dalawang kasamahan nito. Pagkatapos ng ilang sandali, narating nila ang base ngunit napansin nilang ito ay tuluyang wasak na. Nagtataka ang maputing dalaga kung paano ito nangyari. Dahil ang mga duwende ay masyadong teritorial at karaniwang hindi umaalis sa kanilang sariling lugar, nangangahulugan ito na ang isang base sa labas ng kanilang teritoryo ay dapat naligtas. Nang makita ito, naisip ng bayani na ito ay isang sabay-sabay at maagap na pag-atake laban sa mga tao, isang asal na karaniwang nakikita lamang pagkatapos ng kaganapan ng pula na buwan. Pagkatapos, ginamit ng kanyang mentor ang kanyang kakayahan upang madama ang paligid at natuklasan na ang dalawang kasama ay nakatakas na sa ibang lugar. Inutusan niya ang grupo na maghiwa-hiwalay habang siya mismo ay maghahanap sa kanila at ang hero at ang mga babae ay pupunta sa lugar ng bata at iiwan ang gubat. Sumasang-ayon ng bayani sa plano at pagdating nila sa rest house, nakaramdam sila ng ginhawa nang makita na ligtas ang bata at naghahanda ng pagkain para sa kanila. Sasabihin nila sa kanya na ipapaliwanag nila ang lahat mamaya dahil kailangan nilang iwanan agad ang lugar. Ngunit nang lumabas sila ng bahay, nagulat sila nang makita ang parehong ogre na nakatayo doon kasabay ang isang malaking hukbo ng mga goblin. Nang makita ito, sinabihan ng bayani ang mga babae na kailangang makipaglaban at talunin na nila ang mga halimaw ngayon dahil naniniwala siyang kaya nilang manalo sa laban na ito. Inutusan niya ang dalagang blonde na huwag munang mag-advance ng sobra katulad noong dati dahil ang kailangan lang niya ay tumuon sa pagtama ng mga normal na atake. Pagkatapos, muling tumawag siya ng kahoy na golem gamit ang kanyang mahika at iniutos sa kanyang kaklase na pigilan ng mga goblin gamit ang kanyang mga ataking apoy. Sumusunod sa kanyang utos, naglalabas siya ng apoy na nagsisilbing bitag sa karamihan ng mga goblin ng sandali. Ngunit napapansin ng ating bayani na makalakad pa rin ang ogre sa apoy nang walang problema, kaya't pinapagawa niya sa golem na kumilos. Nang mahawakan ng golem ang ogre, nakakuha ang dalagang blonde ng pagkakataon at nagtamo ng makapangyarihang pagputol ng espada na nagtulak sa ogre pabalik. Sa paggawa nito, nararamdaman niya na maganda ang kanilang pagtutulungan. Ngunit sa kanilang gulat, nagsimulang muling magpagaling ang katawan ng ogre. Napagtanto ni Will na hindi sapat ang paulit-ulit na pag-atake upang talunin ito. Nauunawaan niya na kailangan nila ng bagong estratehiya para mapabagsak ang halimaw na ito. Habang iniisip niya ang kanilang susunod na hakbang, biglang nagtapon ang ogre ng goblin sa kanya, ngunit naipagtanggol niya ang sarili at agad na pinutol ang goblin. Pinaputok din ng blondeng babae ang ilang goblin pabalik at sinasabi na susunod siya ng maayos sa utos ng bayani. Nang marinig ito, napagtanto ng ating bayani na habang hawak ni Erica ang hukbo ng mga goblin at sumusuporta ang blondeng babae mula sa harap, kailangan na lang niyang tutukan ang ogre. Tumalon sa nilalang, pinukol ng bayani ang katawan nito na nagagalit naman ang halimaw. Pero nakakita siya ng pagkakataon at binato ang magic na rampage sa likod ng ogre. Dahil sa ataking ito, sumabog ang katawan ng ogre at agad itong natalo. Nakita ito ng bayani na hindi na makakabawi pa ang halimaw at ang tanging natitira na lang ay ang hukbo ng goblin na kailangang harapin. Matapos ang ilang sandali, tuluyan nilang napabagsak ang natitirang mga goblin at nakaramdam ng pagmamalaki sa kanilang pagsisikap. Ngunit nag-iisip pa rin ang bayani tungkol sa kalagayan ng iba pang mga koponan. Biglang napansin niya ang isang buhawi sa malayo at naisip na si Sirius, ang batang may buhawi, ang gumagawa nito. Nagpa siya ang bayani na sundan ito upang mahanap ang iba pang mga koponan. Matapos ang ilang pagsisikap, narating nila ang isang lugar kung saan nauna nang natalo ni Sirius, ang batang tornado, at ang iba pang koponan ang mas maraming goblin. Pagkatapos, tinanong ng pinakamalakas na guro tungkol sa guro ng bayani, si Ren. Sa pagkakataong yun, dumating ang guro kasama ang dalawang estudyanteng nawala kanina. Nasisiyahan ng bayani nang makita siya at binati rin siya ng mentor sa pagkatalo sa ogre nang hindi nasugatan. Nangangatwiran ng pinakamalakas na guro na ligtas na ang lahat ngunit nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ni Professor Ben Arica. Sabi niya, hindi sila maaaring umalis sa lugar hanggat hindi siya bumabalik. Iniaalok ng mentor na magbantay na lang siya sa mga estudyante habang ang mga kayanang maglakad ay maghanap kay Professor Ben Arica. Nang marinig ito, inatasan ng pinakamalakas na guro si Sirius at ang ating bayani dahil pareho silang malakas upang harapin ito. Pumasok sa gubat, pinahusay ng bayani ang kanyang pandinig at agad na natagpuan si Professor Ben Arica na ligtas na ligtas. Ngunit nagulat siya nang makita ang pulang bato sa kanyang kamay, ang parehong bato na konektado sa pulang buwan. Tinanong siya ng propesor kung ano ang ginagawa niya dito. Ipinaliwanag ng bayani na pumunta siya rito para hanapin siya dahil nagwala ang mga halimaw sa paligid at kailangan nilang umatras agad.
Sumasang-ayon siya, ngunit tinanong niya kung bakit niya hawak ang batong ito. Humihingi siya ng paumanhin sa kanya, sinasabi na hindi niya muna maipaliwanag ngayon, ngunit tiniyak niya na wala siyang ginagawang masama. Pagkatapos yun, bumalik sila sa kanilang mga kasama at ang grupo ay umuwi pabalik sa kanilang akademya. Kinabukasan, naisip ng bayani kung konektado kaya si Professor sa pulang buwan, ngunit naisip niya na hindi niya maaaring pagdudahan siya dahil siya ay isang mapagkakatiwalaang kaibigan noong nakaraang buhay niya. Habang iniisip niya ito, napapansin niya si Professor Venarica na nakikipag-usap sa isang nakatatandang estudyante tungkol sa isang mahalagang bagay. Nagtatago sa malapit, nakikita niya na humihingi siya ng permiso para sa isang personal na bagay. Nang siya ay umalis, napagtanto ng bayani na ang kanyang mga gawain ay dapat na konektado sa pulang buwan. Upang malaman ang katotohanan, nagpasya siyang sundan siya at alamin kung ano ang susunod niyang gagawin. Matapos siyang sundan ng palihim ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating ang bayani sa isang bayan. Iniisip niya na ginagawa niya lang ito para linisin ang pangalan ni Professor Veronica. Habang nag-iikot, naaalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, matapos magtapos sa Hilang Academy, naging malaking problema na ang aktibidad ng mga halimaw at ipinadala siya sa mga larangan ng digmaan sa iba't ibang rehiyon. Tiyak siyang napuntahan na niya ang parehong bayan dati. Sa sandaling iyon, napansin niya si Professor Veronica na bumibili ng honey bread sa isang tindahan. Nang makita ito, naalala niya ang isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay noong minsang magkasalo sila sa parehong tinapay na ito. Noong panahong iyon, nabanggit niya na galing siya sa probinsya at bihirang makakain ng ganitong pagkain. Ngunit ang propesor, na ipinanganak sa pamilyang mga ngalakal sa lungsod, madalas nitong tinatangkilik. Ibinabahagi niya na palagi siyang humihinto sa isang panaderia kapag nakakakita siya nito bilang isang personal na gawi. Sabi niya na hindi niya alam kung kailan maaaring matapos ang buhay niya, kaya mas gusto niyang sulitin ang bawat sandali. Tinanong niya kung sakaling mangyari sa kanya ang isang seryosong bagay, poprotektahan niya ba siya, at sinang ayunan ng bayani. Naalala ang mga sandaling iyon, napagtanto ng bayani na minsan niyang nangakong mananatili sa kanyang tabi, ngunit sa huli, nabigo siyang protektahan siya. Gayunpaman, sa buhay na ito, nagpasya siyang baguhin ang kapalaran na iyon, at para magawa iyon, kailangan niyang tuklasin ang katotohanan tungkol sa kanyang mga ginawa. Habang sinusundan siya, nakita niya ang propesor na pumasok sa isang kakaibang simbahan. Muling ginamit ng bayani ang kanyang kasanayan sa pagtatago ng presensya upang manatiling nakatago, at sinundan din siya sa loob. Sa loob ng simbahan, nakatagpo niya ang isang lalaking may kulay lila ang buhok na nagsabi na tinawag siya dito para sa isang mahalagang bagay. Hiningi niya na ipakita ang bagay na napag-usapan nila dati, at inabot ng propesor ang parehong pulang bato. Nang makita ito, namangha ang Gons at sinabing sa pamamagitan nito, malapit nang makamit ang matagal ng mini-meeting layunin ng kanilang simbahan habang muling lumalapit sa pulang buwan. Nang marinig ito, naintindihan ng bayani na konektado nga ang sitwasyon sa pulang buwan. Ngunit, sa sandaling iyon, nawawala ang kanyang kakayahan sa pagtatago. Dahil dito, isang water dragon ang nakaramdam ng kanyang presensya at tumalon upang atakihin siya. Ngunit, pumagitna ang propesor sa harap ng bayani at iniligtas siya mula sa atake. Sabi ng lalaking may lulong na buhok na kulay purple, malinaw niyang inutusan siyang pumunta mag-isa, kaya bakit niya dinala ang batang kasama niya? Nadarama nga siya, sinasabi na naniniwala talaga siyang maaaring maging bagong kasapi siya ng kanilang orden. Ipinaliwanag ng propesor na ang presensya ng bayani dito ay isang pagkakataon lamang. Sinasabi ng Gon na kung papatayin nila si Will dito, tatanggapin pa rin siya ng orden ng walang problema. Ngunit tumanggi siyang sumali sa kanila at sinabing dumating lang siya upang imbestigahan ang sitwasyon. Nang marinig ito, nalilito ang bayani tungkol sa nangyayari dito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng propesor na noong araw na umalis siya sa base, nakaramdam siya ng kakaibang bagay sa gubat. Doon, natagpuan niya ang isang berserk na halimaw at isang pulang bato. Nang inihulog niya ang mahika sa bato, nagsimula itong magliwanag na pula at biglang dumating ang lalaking ito. Sinabi niya na kung gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa bato at sa kanilang pagkakakilanlan, kailangan niyang tanggapin ang dalawang kondisyon. Una, kailangan niyang panatilihing nagliliwanag ang pulang bato dahil gagamitin nila ito upang subukin ang kanyang kakayahan. Pangalawa, hindi niya dapat sabihin kahit kanino ang tungkol sa bagay na ito at sundan sila sa isang itinalagang lugar upang patunayan ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan. Pagkatapos, sinabi ng propesor na ito ang dahilan kung bakit niya planong pumasok bilang isang undercover na investigador upang matuklasan ang pagkakakilanlan ng lalaki at ng kanyang grupo. Nang marinig ito, nakaramdam ng ginhawa ang bayani na napagtanto na hindi siya masamang tao. Pagkatapos, sinasabi ng tulisan na ang kanyang naunang pahayag tungkol sa pagsali sa orden ay isang kasinungalingan. Inilalagay niya ang pulang bato sa tubig, dahilan upang magwala ang ilang mga water dragon at maghanda na atakihin. Nakita ang paglala ng sitwasyon, sinasabi ng bayani na kaya niyang harapin ng madali ang kalahati nito. Ngunit biglang tumalon ang propesor at pinutol ang ulo ng lahat ng mga dragon sa isang hampas lang. Ngunit nagulat siya nang magsimulang mag-regenerate ang mga dragon, buhay pa rin kahit na matindi ang kanilang mga sugat. Nang makita ito, tumalon ang bayani sa isa sa mga dragon at tinamaan ito ng kanyang tibak. Napansin niya na may kakaibang nararamdaman na ang katawan ng dragon ay napakamalambot. Nang mapansin niyang may kainahinala, sinabihan niya ang propesor na mag-ingat habang susubukan niya ang isang bagay. Pinapalakas niya ang kanyang kakayahan sa pisikal na aspeto at binabalik ni Will ang dragon na agad namang ibinubunyag ang tunay nitong anyo.
Sa totoo lang, hindi totoong mga dragon ang mga iyon, mga paalam pala ng isang malaking halimaw na parang octopus na umaatake sa kanila mula sa isang nakatagong lugar. Sa sandaling iyon, nang mapansin ng Gons na natuklasan na ang tunay na halimaw, sinabi niya na kailangan niyang makisali sa laban mag-isa kaya't nilabas niya ang isang makapangyarihang sibat para atakihin sila. Pinapaki ni ang bayani sa propesor na asikasuhin ang halimaw na octopus, ipinaliwanag na mas magiging epektibo ang kanyang mahiwagang espada laban sa malambot nitong katawan. Nang hindi siya sumasang-ayon, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagpapalakas ng katawan sa kanya at siniguro niya na babalik siya agad pagkatapos harapin ang thug na ito. Pagkatapos, tumalon ang bayani papunta sa thug nang may napakabilis na galaw at sinubukang atakihin siya gamit ang kanyang tayback. Ngunit, madali niyang naipagtanggol ang atake at tinamaan siya ng kanyang sibat dahilan upang umatras ang bayani. Ngunit napansin ng thug na nakagawa ang hero ng maliit na peklat sa kanyang mukha kaya ginamit niya ang mahika ng paggaling upang agad na pagalingin ang sugat. Nakikita ito, sinasabi ni Profesor Benarica sa bayani na ang taong ito ay katulad niya, isang taong kayang magpagaling at makipaglaban. Sinasabi ng Gon na may likas na talento ang bayani at nais niyang ipakilala siya sa iba pang miyembro ng kanilang samahan. Tinanong niya kung interesado siyang sumali sa kanilang samahan, ngunit tinanggihan ng bayani ang alok, sinabing hindi siya kailanman magiging kanilang alipin. Nang marinig ito, sinasabi ng Gon na kung ganito nga, papatayin niya ang bayani dito. Muling siyang tumalon para atakehin gamit ang kanyang sibat, ngunit hinarang ni Will ito ng madali. Habang nakikipaglaban, naiisip ng bayani na marami pa siyang hindi nauunawaan, tulad ng utos, ang pulang bato, at ang kalikasan ng parehong panggamot at panlaban na mahika. Pero sigurado siya na kung mapapatay niya ang taong ito, malalaman niya ang katotohanan sa likod ng lahat at mapipigilan ang paparating na trahedya. Sa pag-iisip nito, binato niya ito ng isang malakas na sipa na nagtulak sa thug pabalik. Nang makita ang lakas ng bayani, naisip ng tuso na maaaring mapahamak siya kung magpapatuloy pa siya. Kaya niya pinapalabas ang kasanayang tinatawag na katawan na korupsyon na nagdudulot sa kanyang kanang braso na magbago sa isang mas malaking anyo. Naiintindihan ng bayani na ito ay lampas pa sa karaniwang pisikal na pagpapahusay o mahikal na paggaling. Nais niyang malaman kung sino ang nagturo sa kanya ng ganitong mga pamamaraan. Ibinunyag ng malupit na tao na lahat ng kanyang natutunan ay nagmula sa mga aral ng Orden. Ipinapaliwanag niya na bago siya sumali sa kanila, namuhay siya ng walang direksyon, nagtatrabaho bilang isang manggagamot sa isang unit ng mahika, at sumusunod lamang sa mga utos ng mga mayabang na nakatataas. Naniniwala siya na puno ang mundo ng mga taong karapat-dapat mamatay, at ang utos ang nagbigay sa kanya ng layunin at kapangyarihan na nagbigay daan upang lumiwanag ang kanyang buhay. Nang marinig ito, sinabi ng bayani na mali na ginagawa ng Gons ang kanilang ginagawa at nagbabala na kung magpapatuloy ito, maraming inosenteng tao ang mamamatay. Sinasabi ito, muling nagtangkang umatake ang bayani, ngunit napigilan ng Gon ang suntok ng madali. Pagkatapos, sinuntok niya ang bayani gamit ang kanyang malaking braso na nagtulak sa kanya papunta sa isang pader. Iniisip ng bayani ang kanyang mentor na si Ren, si Profesor Veronica, at ang lahat ng nawala niya sa nakaraang buhay niya. Dahil sa mga alaalang iyon, muling siyang bumangon at ginamit ang mahikang panggamot upang maibalik ang kanyang mga sugat. Sa paggawa nito, sinabi niya na hindi na niya kailanman pagpapatawarin ng thug at papatayin niya ito ng masakit. Muling nagtutulakan ng dalawa, ngunit nakagawa ang hero ng mas malaking pinsala. Nakapagbukas siya at sumuntok ng malakas sa baba ng thug, dahilan upang tumilapon ito at magtamo ng seryosong sugat. Pagkatapos niyon, tinitigan ng bayani si Profesor Veronica at napansin niyang natalo na niya ang halimaw na parang pusit gamit ang kanyang kasanayan sa espada. Ipinaliwanag niya na napakalakas ng pagre-regenerate ng nilalang, kaya matagal bago ito tuluyang mapatay. Lumapit ang bayani sa sugatang kriminal upang magtanong. Nilalagay niya ang balisong sa kanyang leeg at tinatanong kung sino ang nag-utos at ano ang kanilang tunay na layunin. Ngunit tumanggi ang Gon na magsalita dahil ayaw niyang isuko ang kanyang mga nakakataas. Sa sagot niya, bigla niyang isinaksak ang balisong sa kanyang leeg at agad na nagpakamatay. Nakaramdam siya ng ginhawa sandali dahil naintindihan niyang napakatapat niya sa kanyang mga kasama. Ngunit bigla siyang nabuhay muli at ang kanyang mga sugat ay ganap nang nawala. Nabigla siya at nagtataka kung ano ang nangyari habang malinaw niyang naaalala ang sakit ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng bayani na agad siyang pinagaling pagkatapos niyang mamatay. Nang marinig ito, sinabi ng Gons na imposibleng magawa iyon ng isang normal na manggagamot. Ngunit nilinaw ng bayani na hindi siya pangkaraniwan at magiging pinakamagaling na manggagamot sa buong mundo sa hinaharap. Pagkatapos, binabalaan niya na maaari niyang ulitin ang prosesong ito tulad ng pagpatay at paggaling sa kanya ng maraming beses hanggat kinakailangan. Sinasabi niya sa thug na kailangang ilantad niya ang lahat tungkol sa order. Natatakot ang Gons nang mapagtanto na wala na siyang magagawa kundi ibunyag ang katotohanan. Ngunit bigla, may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Nang makita ito, pinagbabantaan ng propesor ang bayani na umatras agad. Sa pagkakataong iyon, biglang sumabog ang katawan ng Gons at siya ay agad na napatay. Sinubukan niyang pagalingin siya, ngunit napagtanto niyang walang silbi dahil tuluyang nawala na ang kanyang enerhiya ng buhay. Nagsisisi siya dahil alam niyang nawala na ang kanilang tanging pagkakataon na makakuha ng impormasyon. Gayunpaman, sinisiguro ni Profesor Ben Erica na ligtas siya at iminumungkahi na bumalik na sila sa Schwartz Academy ngayon. Sa daan pabalik, binanggit niya na nakatuklas pa rin sila ng ilang mahahalagang bagay, kabilang na ang pagkakaroon ng mga kakaibang phenomena sa mundo.
Dagdag pa niya na masaya siyang nakasama sa field training. Sinasabi niya na pinilit niyang sumali dahil nag-aalala siya kay Will. Tinanong naman ng ating bayani kung paano niya naisip gamitin ang nananatiling mana para sa mga atake. Ipinaliwanag niya na nagmula siya sa pamilyang mga ngalakal, kaya marami siyang naging pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga healer at mga offensive mage. Sinasabi niya na narinig din niya ang mga katulad na ideya mula sa isang tao noong siya ay mas bata pa. Habang nag-uusap sila, bigla niyang napansin ang isang panaderia at inirekomenda na bibili sila ng tinapay. Matapos ang ilang mapayapang sandali, bumalik sila sa akademya kung saan bahagyang pinagsasabihan ang bayani dahil sa pag-alis ng walang pahintulot. Sa kabilang lugar, pumasok ang isang babaeng ahas sa isang opisina at natuklasan na ang kanyang alagang ahas ay nakapatay na ng isang batang lalaki sa loob. Sa pagtitig sa Redstone, sinabi niya na susundin niya ang utos sa anumang paraan at magpapalaganap ng pinakamaraming destruction.